Movie recap Tagalog here. Si Wuyol ay kalahating tao at kalahating vampira. Labis niyang ninanais na maging ganap na tao, ngunit siya ay nabigo dahil sa isang araw na pagkukulang sa loob ng 100 taon. May dahilan siya kung bakit gusto niyang maging tao. Si Wuyol ay isang maagang gumagamit ng mga bagong bagay at isang tagapagpasimula ng mga uso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasangkot siya kay Inhay. Si Inhay ay nagtatrabaho bilang contract nurse teacher at nagpapatakbo rin ng isang guest house. Dahil sa kanyang kahirapan sa buhay, dumaan siya sa napakaraming part-time na trabaho. Ang kwento ay nagsisimula sa dukhang dalagang ito na wala ng matirhan at bukod pa roon, natanggal pa siya sa trabaho. Habang hindi niya alam kung paano siya mabubuhay sa mga susunod na araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Isang abogado ang nag-abot sa kanya ng testamento ng kanyang pumanaw na ama. Ayon sa testamento, si Inhay ang tagapagmana ng ari-arian nito. May deposito sa bangko at isang lumang villa ang kanyang ama. Ang buhay ni Inhay ay tila nailigtas sa oras ng matinding kagipitan. Hawak niya ang susi at tinungo ang villa. Malaki ang bahay ngunit halatang matagal nang inabandona. Balot ito ng mga sapot ng gagamba. Sinundan ni Inhay ang liwanag patungong silong at nakita ang isang kakaibang kabaong na nakalagay sa gitna. Dahil sa kanyang kuryosidad, itinulak niya itong buksan upang silipin. Laking gulat niya nang makita ang isang binatang maputla ang balat na nakahiga sa loob. Nabigla siya nang biglang dumilat ang mga mata ng lalaki at tumingin sa kanya. Biglang nagliyab ang mga kandilang nakapaligid. Dahan-dahang lumabas si Wuyol mula sa kabaong, dahilan upang matakot ng husto si Inhay. Sinabi ni Wuyol na siya ang inapo ng katiwala. Dagdag pa niya, huwag itong mabahala dahil tao na siya ngayon. Ngunit si Inhay ay hindi maintindihan ang nangyayari o ang mga sinasabi ng binata. Kaya't nagtanong siya kung sino ito. Agad na sumagot si Wuyol na siya ang may-ari ng villa. Paulit-ulit siyang nagsasalita ng mga bagay na hindi maunawaan ni Inhay. Sinabi niyang natulog siya rito sa loob ng 100 taon. Naging tao raw siya dahil sa katiwala na si Ju. Dahil sa nakalilitong mga salita, hindi na nakapagtimpi si Inhay at agad niya itong pinalayas. Ngunit sa sandaling iyon, naamoy ni Wuyol ang dugo. Bumalik ang kanyang pananabik matapos ang 100 taon na walang kinain. Ngunit inakala ni Inhay na may kabastusan itong ginagawa, kaya't agad niya itong sinampal ng malakas. Dahil sa sampal, naalala ni Wuyol na hindi pa siya tumitingin sa salamin, kaya't dali-dali siyang lumapit dito at sabik na naghintay ng resulta. Sa salamin, bahagya lamang lumitaw ang kanyang anyo. Naramdaman niyang may mali. Itinanong niya kay Inhay kung anong petsa na. Nang sabihin nitong ikawalo pa lang na araw ngayon, nanginig ang mga kamay at paa ni Wuyol. Noon lamang niya nalaman na isang araw na lang sana at makukumpleto na ang 100 taon. Isinisi ni Wuyol ang lahat ng pagkakamali kay Inhay. Lumabas na hindi pala tao si Wuyol kundi isang vampira. Ngunit dahil nais niyang magkaroon ng isang magandang pag-ibig kasama ang isang tao, nagpasya siyang matulog sa loob ng kabaong sa loob ng 100 taon upang maging ganap na tao. Noong panahong iyon, mariing tinutulan ito ng dalawa niyang matatalik na kapatid. Sa isang banda, napakadelikado ng gagawin niya. Sa kabilang banda, hindi rin sila naniniwala na kung gagawin iyon ni Wuyol, magiging tao siya. Ngunit si Wuyol ay patuloy na naniwala dahil tanging sa pamamagitan lamang ng pagsubok niya malalaman kung totoo o hindi. Pagkatapos ng lahat, iyon lang ang tanging paraan noon. Bago siya umalis, ipinagkatiwala niya ang villa kay Butler Ju. Dahil magiging tao na siya, hindi na siya makakabalik sa mundong ito pagkaraan ng 100 taon. Nangako si Butler Ju na ipagpapatuloy ng kanyang mga inapo ang pagprotekta sa villa. Hindi inaasahan, hindi alam ni Inhay ang mga nangyayari. Sa ika-79 na araw, aksidente niyang ginising si Wuyol. Nagnalit si Wuyol at sinisi siya dahil ginising siya ng isang araw na mas maaga. Tiniis niya ang lahat para lamang manatili roon ng 100 taon. Ngunit dumating si Inhay at winasak ang lahat ng kanyang sakripisyo at paghihintay. Bago pa man makasipsip ng dugo si Wuyol, bigla siyang kinagat ni Inhay pabalik, dahilan upang siya ay mawalan ng malay at bumagsak sa malamig na sahig. Nang paalis na si Inhay, napalingon siya at nakita si Wuyol na nakahandusay. Laking gulat niya nang mapansing hindi na tumitibok ang puso nito. Agad dinala si Wuyol sa emergency room. Pilit pinapagalaw ng mga doktor ang kanyang puso, ngunit hindi nila nagawa. Hindi nila alam na ang puso ng isang vampira ay hindi tumitibok. Labis na nabagabag si Inhay nang ipahayag ng doktor na pumanaw na ang binata. Hindi siya makapaniwalang totoo iyon. Sa parehong oras, may dinalang pasyenteng nasangkot sa aksidente sa trapiko sa tabi ni Wuyol. Naamoy niya ang sariwang dugo at biglang nagising. Bumalik ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Nagalit siya dahil hindi pa rin siya tuluyang naging tao at nananatili lamang sa hangganan. Sa kabilang banda, nagulat ang doktor nang makita siyang nagising muli. Narinig iyon ni Inhay at dali-daling tumakbo upang silipin. At ganoon din ang kanyang naramdaman. Galit pa rin si Wuyol. Sinabi niya kay Inhay na umuwi na muna at doon sila mag-usap. Patuloy namang nagtatanong si Inhay kung ayos lang ba siya o kung kailangan pa niya ng karagdagang pagsusuri. Ngunit ang anyo ni Wuyol ay hindi tulad ng isang taong muling nabuhay. Nabigla si Inhay nang malaman niyang umabot sa 300,000 ang bayarin sa ospital. Wala siyang magawa kundi gamitin ang kanyang card upang magbayad. Sa kabilang panig, nakita ni Wuyol ang lahat, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Sa labas, nagpatuloy ang pagtatalo nilang dalawa. Akala ni Inhay siya ay isang intruder. Habang si Wuyol naman ay patuloy na sinisisi siya dahil ginising siya ng mas maaga ng isang araw. Pagkatapos noon, nagpasya si Inhay na sumakay ng taxi pauwi, iniwan si Wuyol na nag-iisa sa banyagang syudad.
Mag-isa niyang pinag-aralan ang lahat tungkol sa makabagong pamumuhay. Lubos na nagbago ang lahat. Pagkatapos ng 100 taong pagkakahimbing, bago na sa kanya ang lahat ng bagay. Mula sa mga tao hanggang sa mga bahay. Humarap si Wuyol sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang anino, ngunit malabo lamang. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang likas na uhaw sa dugo. Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng pagiging tao at pagiging vampira. Samantala, pagsapit ng bagong araw, naroon sina Dongshob at Shanghai upang buksan ang takip ng kabaong. Sila ang dalawa niyang nakababatang kapatid mula pa noong 100 taon ang nakaraan. Naghanda sila ng mga kandila at isang malaking cake upang magdaos ng salusalo sa pagbabalik ni Wuyol. Ngunit pagpasok nila sa silong, laking gulat nilang wala ito roon. Nakita nila ang basag na salamin at nakatitiyak silang may nangyaring masama. Samantala, nagtatanong si Wuyol ng direksyon pauwi. Ngunit nang banggitin niya ang lumang address, wala nang nakakakilala roon. Bigla niyang naalala ang isang tindahan ng sastre malapit sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad, nanatili pa rin ang lumang pangalan ng tindahan hanggang ngayon. Sinundan ni Wuyol ang mapa na ipinakita sa kanya ng dalawang babae, at sa wakas ay labis siyang natuwa nang matagpuan ito. Lumapit siya upang purihin ang may-ari na gwapo ito kagaya ng kanyang mga ninuno. Laking pagtataka ng may-ari dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Wuyol. Pagkatapos, nagtungo siya sa villa at pinagmasdan ang mga bagay na hindi nagbago sa loob ng 100 taon. Nagbihis si Wuyol ng maayos na kasuotan na may balak na muling matulog pa ng isang araw. Ngunit pagpasok niya sa silong, natuklasan niyang nasunog ang kabaong. Sa parehong oras, nag-empake si Inhay ng kanyang gamit upang lumipat sa ibang lugar. Muling nagtagpo ang dalawang taong magkaugnay ang tadhana at muli silang nagbangayan dahil sa bahay na yon. Pareho nilang inaakalang kanila ang villa. Hiningi ni Inhay kay Wuyol na magpakita ng ebidensya gaya ng kontrata o titulo ng lupa. Tinukoy naman ni Wuyol ang susi sa kanyang kamay dahil iyon mismo ang ibinigay niya kay Manager Ju. Na ang ibig sabihin, siya ay kanyang inapo. Naiinis si Inhay sa pakikinig muli sa mga walang saysay na salita mula kay Wuyol. Upang patunayan na isa siyang vampira, kinailangan ni Wuyol na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Binuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na pangil. Ilang ulit pa niyang sinubukan ngunit bigo pa rin. Ang mga kapangyarihan na dati niyang taglay ay bigla na lamang naglaho. Gusto sana niyang ipakita kay Inhay na nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Ngunit hindi nagbago ang mga ito at malinaw lamang niyang nakita ang sariling refleksyon sa mga mata ni Inhay. Tunay ngang iba yon kumpara noong tumingin siya sa salamin. Nagtuon ng pansin si Wuyol sa mga mata ni Inhay dahilan upang isipin nitong siya ay manyakis. Agad siyang pinalayas ni Inhay mula sa villa. Binalaan pa siya na huwag nang banggitin ang tungkol sa mga vampira o anumang bagay na kahalintulad. Pumunta si Inhay sa convenience store upang kumain ng instant noodles. At doon niya nakita si Wuyol na may ginagawa sa basurahan. Agad niyang napansin na mukhang gutom na gutom si Wuyol. Dahil nahabag siya rito, inimbitahan ni Inhay si Wuyol na kumain ng isang mangkok ng noodles. Nang buksan ito ni Wuyol, dama niya ang mahiwagang amoy na kasing akit ng bango ng dugo. Kinain niya ang buong mangkok ng noodles ng buong sarap. Pagkatapos kumain, tumayo siya at pumalakpak. Pinuri itong masarap, dahilan upang mapahiya si Inhay na katabi niya. Nang tumingin siya sa mga mata ni Inhay, bigla niyang naalala ang kanyang unang pag-ibig na si Haison. Nabanggit niya ang pangalan nito, dahilan upang kabahan si Inhay. Bumalik sa isip niya ang mga larawan nilang magkasama. Isang napakagandang sandali na hindi niya kailanman makakalimutan. Nagising si Wuyol nang tawagin siya ng may-ari ng kainan. At nang siya'y bumalik sa huwisyo, hindi na niya nakita si Inhay. Sa daan pa uwi, muling nakasalubong ni Wuyol si Yang Nam. Alam din nito na hindi pa tuluyang nagiging tao si Wuyol. Dito ikinuwento ni Wuyol ang tungkol sa isang babaeng nakagising sa kanya isang araw na mas maaga. Nang marinig ito, nagduda si Yang Nam dahil hindi madaling buksan ang kabaong. Ipinahiwatig niyang maaaring napaka-espesyal ni Inhay para kay Wuyol. Kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Inhay sa dati nilang bahay. Ginigiba na ang bahay habang hindi pa naililipat ang kanyang mga gamit. Gusto niyang pumasok upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit hindi siya pinayagan. Pinahagis ng manager ang lahat ng gamit ni Inhay mula sa itaas. Sa sandaling iyon, dumating si Dosik at pinagalitan ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang hindi makataong asal. Lumapit siya kay Inhay upang magtanong. Lumabas na magkakilala pala silang dalawa noon. Nakatatandang estudyante ni Inhay si Dosik sa isang paaralan at isang taon lamang ang agwat sa kanila. Nalito si Dosik nang malaman niyang na-scam si Inhay at ngayoy ginigiba ang bahay nito. Nag-alok siyang tumulong, ngunit iginiit ni Inhay na ayos lang siya. Bago sila magpaalam, iniabot ni Dosik ang kanyang business card at sinabing kung may mangyari, maaari siyang tawagan anumang oras. Kinagabihan, nakasalubong ni Inhay ang scammer sa kalye. Nang makita siya, agad itong tumakbo at hinabol naman niya. Habang tumatawid, muntik nang maaksidente si Inhay. Biglang lumitaw ang marka ng kagat ni Inhay sa leg ni Wuyol. Tila kapag nasa panganib si Inhay, nararamdaman ni Wuyol ang sakit. Dali-daling pinuntahan ni Wuyol si Inhay. Inilabas niya ang bote ng dugo na ibinigay sa kanya ni Yang Nam kanina. Para maging tao, tungkulin niyang protektahan si Inhay. Kung mamatay siya, mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ininom ni Wuyol ang bote ng dugo at muling bumalik ang kanyang kapangyarihan. Sa isang malakas na yapak, lumipad siya paitaas sa bubungan ng mataas na gusali. Dama niya ang kinaroroonan ni Inhay sa kabilang panig. Hinabol ni Inhay ang scammer hanggang sa isang madilim na eskinita, ngunit hindi niya ito nakita. Bigla itong lumitaw at nagtangkang patayin si Inhay. Sa sandaling iyon, tumalon si Wuyol mula sa itaas.
Lumipad siya at sinipa ang magnanakaw ng ilang metrong layo. Kahit ilang beses pa siyang suntukin, hindi siya nasaktan. Ang bakal na pamalo ay naibaluktot ni Wuyol na para lamang laruan. Kinuha ng magnanakaw ang isang kutsilyo at hiniwa ang gwapong mukha ni Wuyol. Ngunit sa isang iglap ng kanyang kamay, agad gumaling ang sugat. Madali niyang naihagis ang scammer palayo. Umupo si Inhay sa tabi niya at nasaksihan ang lahat. Doon niya tunay na pinaniwalaan na si Wuyol ay isang vampira tulad ng sinabi nito. Bagaman takot na takot siya na humarap sa isang vampira, nang makita niyang tumatakas ang scammer, agad niya itong hinabol. Aksidenteng nahulog ang kanyang pitaka. Nakita ito ni Wuyol at pinulot para sa kanya. Samantala, dumating ang mga pulis sa tamang oras. Dinampot nila ang scammer at dinala sa presinto. Nais din sanang sumama ni Inhay. Sa presinto, ikinuwento ng scammer ang lahat. Paano raw ang vampirang may matutulis na pangil? Paano ang di pangkaraniwang kakayahan ng lalaking nakaitim na suit? Hindi makapaniwala ang mga pulis sa mga kahangahangang kasinungalingan na lumabas sa bibig ng scammer. Hiningi rin niya kay Inhay na tumayo at magpatotoo. Ngunit matapos mag-isip, nagpasya siyang huwag ibunyag ang katotohanan tungkol kay Wuyol. Sa sandaling iyon, nagsilabasan ang iba pang nabiktima ng scam at humingi ng kanilang pera pabalik. Sa daan pa uwi, napadaan si Wuyol sa isang mall. Naging mausisa siya kaya pumasok upang maglibot. Sinubukan niyang isuot ang maraming branded na damit. Dahil sa kanyang kagwapuhan, bagay na bagay sa kanya ang lahat at labis siyang nasiyahan. Napatingin ng may pagtataka ang mga staff sa kanya. Nang tanungin siya ng staff kung anong paraan ng bayad ang gusto niya, agad naalala ni Wuyol ang pitaka ni Inhay. Kinuha niya ang card at gustong bayaran lahat ng binili niya ng sabay-sabay. Paglabas niya, pinuri pa niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng card. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Inhay sa pintuan. Nagtaka ito sa mga mamahaling gamit na dala niya. Ipinakita agad ni Wuyol ang card niya at sinabing naubos na ang credit. Mula sa pagtataka, nagalit si Inhay. Wala na siyang nagawa sa ginagawa ni Wuyol. Samantala, nakaupo si Wuyol at tinitingnan ang mga bagong bagay na nabili niya. Patuloy siyang pinagalitan ni Inhay. Sinabi rin niya na malapit nang masira ang kanyang earphones, ngunit hindi siya makabili ng bago dahil siya ay nagtitipid. Ngunit nagawa ni Wuyol na gastusin ang pera niya para bumili ng mamahaling AirPod. Hindi na napigilan ni Inhay ang kanyang galit. Hindi pa niya nababawi ang perang na-scam sa kanya, nagastos na ni Wuyol ang laman ng kanyang card. Laging namuhay ng sobrang tipid si Inhay. Wala siyang pamilya o kaibigan at walang balak mag-asawa. Ayaw niyang humingi ng tulong o mang-abala ng iba, kaya't ang pera lamang ang tanging paraan upang maprotektahan niya ang sarili. Matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Inhay, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Wuyol, kaya nangako siyang ibabalik ang lahat ng pera sa kanya. Bumaba siya sa basement para kunin ang gintong itinago niya noon. Buong tuwa niyang binuksan ang bowl, ngunit bigla na lamang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala ng ginto, puro kawalan lang ang laman ng bowl. Tahimik na lumabas si Wuyol at inihanda ang sarili na tanggapin ang sermon ni Inhay. Pagkarinig ng kanyang paliwanag, wala itong sinabi. Pinagsuot niya ulit si Wuyol ng mga damit na iyon at kinuhanan ng litrato para ibenta muli sa social media. Maya-maya may bumili agad. Sinabi niya kay Wuyol na magpunta sa istasyon ng tren alas 2 ng hapon kinabukasan para makipagkita sa buyer. Kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa tagpuan. Laking gulat niya ng buyer pala ay si Sanghay. Tuwa silang magkapatid na muling magkita. Matapos ang maikling kamustahan, dumiretso sila sa pakay. Hiningi ni Sanghay na bawasan ang presyo, ngunit matatag na tumanggi si Wuyol. Kapag pera ang usapan, nawawala ang kapatiran. Pagkatapos, nagpunta sila sa snack shop ni Dongshob. Hinaluan niya ng dugo ang inumin para kay Wuyol. Ininom ito ni Wuyol ng buong gana dahil matagal na siyang kapos sa lakas. Dito, humiram si Wuyol ng 5 milyong won sa kanyang dalawang kapatid. Ngunit dahil sa krisis sa ekonomiya, agad siyang tinanggihan ng mga ito. May utang na rin ang magkapatid at ngayon pati si Wuyol. Mula sa pagiging isang mataas na personalidad, bigla siyang naging isang may utang matapos lamang ang isang pagtulog ng mahaba. Nang araw na yon, pumunta si Dusik sa lumang bahay ni Inhay. Noon, abala siya sa paglilinis upang lumipat sa bagong bahay. Kaya't nag-alok itong tumulong. Sa daan, nagtanong siya kung paano agad nakahanap si Inhay ng bagong matitirhan. Sagot niya, minana niya ang bahay. Pagdating nila, kararating lang din ni Wuyol. Nang tanungin ni Dusik kung sino yon, nataranta si Inhay at ipinaliwanag na kaibigan daw yon ng kanyang mga ninuno. Nakipagkamay si Wuyol at bumati. Ngunit napansin ni Dusik na sobrang lamig ng mga kamay nito. Dali-daling sinabi ni Inhay na may sakit ito kaya malamig ang mga kamay at paa. Bago umalis, nanatili pa rin ang pagtataka ni Dusik tungkol sa lalaking iyon. Pagkapasok, hiningi ni Inhay ang perang nakuha mula sa pagbenta ng damit. Ngunit matapos bilangin, kulang pa ng 50,000 won. Noon lamang napagtanto ni Wuyol na naloko siya ni Sanghay. Pinilit siyang pasulatin ni Inhay ng may utang ako sayo para sa kulang na halaga. Matapos ang mahabang pagtatalo, pumayag siyang magsulat at nangakong babayaran ito sa loob ng 6 na buwan. Binalaan din siya ni Inhay na tuparin ang pangako, kung hindi ay ibebenta niya ang villa at aalis ng walang paalam. Kinabukasan, pinuntahan ni Wuyol si Sanghay. Gusto niyang tulungan siya nitong maghanap ng paraan para kumita. Ngunit una, kailangan muna niyang kumuha ng ID card. Pinilit siya ni Sanghay na mag-post para sa litrato. Ilang sandali lang, natapos na ang ID card ni Wuyol. Kahit medyo nakakatawa ang ekspresyon ng mukha niya, hindi maitatanggi ang kanyang kagwapuhan. Hiningi ni Sanghay ang bayad. Pero sagot ni Wuyol, kinupitan na siya kahapon ng 50,000 won kaya quits na sila. Pagkatapos noon, dinala siya ni Sanghay sa Job Introduction Center.
Hiniling ni Wuyol na trabaho ang gusto niyang pasukan ay iyong pwede siyang magsuot ng suit. Agad siyang itinoka bilang waiter sa isang punerarya. Ngunit ang trabahong iyon ay puro usok ng insenso ang malalanghap buong araw kaya hindi niya kinaya. Maya-maya, tumakas siya. Narinig ng manager ang kakaibang ingay sa loob. Nang silipin ang kabaong, nagulat itong nakikitang natutulog si Wuyol sa loob. Agad silang pinaalis na dalawa. Sa daan pa uwi, sinisi pa rin siya ni Shanghai sa kanyang kabaliwan. Biglang napansin ni Wuyol ang isang dalagang nagtitinda ng yogurt sa kalsada at bigla siyang nakaisip ng plano. Di nagtagal, nagbenta na rin ng yogurt sina Wuyol at Shanghai. Masaya ang trabaho sa umpisa, hanggang sa mabangga si Wuyol ng isang binatilyong nakamotor. Nilapitan siya nito, uminom ng yogurt at nagustuhan. Ngunit pagkatapos, inihagis lang ang bote sa mukha ni Wuyol bago umalis. Dahil sa insidenteng iyon, muling natanggal sa trabaho ang dalawa. Hiningi pa ni Wuyol na bayaran sila, pero sagot ng amo, swerte ng araw sila't hindi pa sila pinagbayad. Umuwi si Wuyol ng pagod na pagod at walang kita. Doon niya napagtanto na hindi madaling kumita ng pera. Nakita iyon ni Inhay at binigyan siya ng trabaho, ang linisin ang villa kasama niya. Ganoon na lang, sabay nilang nilinis ang lahat. Buri ng suporta at tulong ni Wuyol. May mga pagkakataong nagkakasalubong sila at nagkakatamaan. Sa huli, naging malinis at maayos ang bahay. Para na itong marangyang palasyo. Tinanong ni Inhay kung gaano na siya katagal nakatira doon. Sagot ni Wuyol, halos 400 taon na. Nag-usisa siya kung bakit dito siya nanirahan at hindi sa iba. Sagot ni Wuyol, may hinihintay siyang tao. Ang lugar na ito ang sikreto nilang tagpuan ni Haison. Naniniwala siyang babalik ito balang araw. Nagtaka si Wuyol kung bakit hindi natatakot si Inhay sa isang vampira na gaya niya. Pero para kay Inhay, mas nakakatakot ang tao kaysa vampira. Noong nakaraan, niloko siya ng isang demonyong tao. Pero si Wuyol, iba. Iniligtas pa nga siya nito. Nang tanungin siya ni Inhay kung bakit alam niyang nasa panganib siya noon at nagpunta roon, hindi niya ito maipaliwanag. Ang sabi niya lang, basta naramdaman niya ito. Umupo si Wuyol sa bubungan, iniisip ang mga sandali kasama si Haison. Iniligtas din niya noon ang buhay nito. Walang pinagkaiba sa pagliligtas niya kay Inhay. Naramdaman niya na si Inhay at si Haison ay may pagkakahawig. Biglang lumitaw ang kagat ni Inhay sa kanyang leg. Naramdaman niyang may mali kaya't mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakaupo pa rin si Inhay doon, ngunit ang chandelier sa itaas ng kanyang ulo ay malapit nang bumagsak. Hindi na nag-isip pa si Wuyol, agad siyang lumipad at niyakap si Inhay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang patak ng dugo sa labi ni Inhay. Hindi na niya nakontrol ang kanyang instinct at hinalikan niya ito sa labi. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang dating kasintahan. Nagulat si Inhay at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nitong ibaba siya. Mabilis na tinanong ni Wuyol kung siya ba si Haison. Bago pa niya matapos ang sasabihin, nakatanggap na siya ng malakas na sampal mula kay Inhay. At bago pa siya makapagpaliwanag, sunod-sunod na siyang pinagsusuntok nito. Nakaramdam ng matinding pagtataka si Wuyol. Nang malasahan niya ang dugo ni Inhay, para bang dugo iyon ni Haison. Samantala, galit na galit pa rin si Inhay dahil ang kanyang unang halik ay sa isang vampira. Bumaba siya at sinisi si Wuyol sa kanyang kawalang galang. Dahil lang sa isang patak ng dugo, hindi ito nag-atubiling halikan ang kanyang mga labi. Naisip niyang bakit kailangan niyang tumira kasama ang isang vampira na pwedeng sipsipin ang kanyang dugo anumang oras. Ipinaliwanag ni Wuyol na hindi niya ito sinasadya dahil nandoon mismo ang dugo sa harap niya kaya't nawalan siya ng kontrol. Dito, nilinaw din niya na ang kanyang puso ay hindi tumitibok kaya hindi siya maaaring magustuhan o magmahal ng sinuman gaya ng isang normal na tao. Hindi siya pinansin ni Inhay. Pinakalma na lang niya ang sarili na para bang kagat lang ng lamok ang nasa kanyang labi. Kinabukasan, ikinuwento ni Wuyol kay Dongshob ang lahat. Nagtataka pa rin siya kay Inhay mula sa pagbukas nito ng kabaong hanggang sa kagat sa kanyang leg. Tuwing nasa panganib si Inhay, nagkakaroon siya ng matinding sakit ng ulo para bang may koneksyon silang dalawa. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Dongshob mula sa isang customer. Nagreklamo ito na may buhok sa spicy rice cake. Agad siyang humingi ng paumanhin at nangakong papalitan ito. Narinig ni Wuyol na doon sa high school nagtatrabaho si Inhay, kaya agad niyang nais na siya na ang mag-deliver ng pagkain imbes kay Dongshob. Matapos niyang ihatid ang pagkain, pinakiusapan siya ng guro na tulungan itong magtapon ng basura. Sa labas, pinilit siya ng babaeng tagalinis na paghiwa-hiwalayin ang basura. Nang malaman nilang naghahanap din si Wuyol ng trabaho, agad nila siyang inupahan. Nagsuot si Wuyol ng uniforme sa trabaho, ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang kagwapuhan. Maging ang matatandang babae roon ay humanga sa kanya. Pagpasok sa paaralan, patuloy na umaakit si Wuyol ng mga mata ng lahat ng babaeng estudyante. Bumalik muli ang kanyang gintong panahon. Bigla siyang nabangga ng isang lalaking estudyante at natumba. Agad niyang nakilala na ito ang binatang sumalpok sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi ito nagpakita ng pakialam at agad na umalis. Nagulat si Inhay nang malaman niyang nagtatrabaho si Wuyol sa paaralan at pinayuhan itong agad na umalis. Natakot siya na bilang vampira, baka mapahamak ang mga estudyante. Pero mariing tumanggi si Wuyol na umalis. Kinagabihan, nag-date si Dosik at Inhay. Dinala niya ito sa isang bar na wala pang customer. Sinabi niyang pagmamayari ng kanyang kumpanya ang restaurant at hindi pa ito opisyal na nagbubukas, magsisimula raw sa susunod na linggo. May nararamdaman si Dosik para kay Inhay kaya gusto niya itong imbitahin muna rito. Samantala, hinihintay niyang Nam si Wuyol sa bahay. Dito, sinabi ni Wuyol na dama niya si Haison sa dugo ni Inhay.
Ang nakapagtataka, mula sa itsura hanggang sa ugali, wala naman silang pagkakahawig. Hiningi ni Yang Nam na makita ang kamay ni Wuyol. Nararamdaman niyang may kakaiba rito. Pinayuhan niya si Wuyol na huwag nang nanaisin ang dugo ni Inhay dahil nakalalason iyon. Ngunit sinabi niyang kapag ininom ni Wuyol ang dugo ni Inhay habang siya ay umiibig, maaari itong maging tao. Matapos ang hapunan, inihatid ni Dusik si Inhay pauwi. Binigyan pa niya ito ng regalo. Sa itaas, nasaksihan ni Wuyol ang lahat. Pagpasok ni Inhay sa bahay, narinig niya ang mga salita ni Wuyol, gaya ng hindi kaaya-ayang amoy ng alak at ang pagtawa sa labas na maaaring pagsismisan ng mga kapitbahay. Naisa ng pagalitan ni Inhay si Wuyol dahil sa pakikinig sa usapan ng iba, ngunit sagot nito ay masensitibo lamang ang kanyang pandinig kaysa sa normal na tao. Kinabukasan, hindi sinasadyang narinig ni Inhay ang usapan ni Wuyol at ng babaeng janitress. Nakita nitong masakit ang paa ng babae kaya pinayuhan niyang pumunta muna sa klinika para magpahinga at siya na ang gumawa ng iniwang trabaho nito. Sa klinika, puro papuri ang narinig ng babae para kay Wuyol. Sinabi niyang si Wuyol ay tunay na mabuting tao, isang bihirang kabataang lalaki sa panahong ito. Hindi siya natatakot sa mabibigat na gawain at marunong siyang rumespeto sa nakatatanda. Nang marinig ito, nagsimula nang magkaroon si Inhay ng mas positibong pananaw tungkol kay Wuyol. Samantala, muling nakatagpo ni Wuyol ang lalaking estudyante. Inihagis nito ang isang pakete ng sigarilyo sa harapan niya na may mapanghamong ekspresyon. Sinundan ni Wuyol ang grupo ng mga estudyante na kakakaalis lang. Naroon ang mga bote ng beer at mga upos ng sigarilyo. Bago pa niya ito malinis, may tumawag ng kanyang pangalan mula sa kabilang panig. Unti-unting nagliyab ang mga natitirang upos ng sigarilyo at makalipas ang ilang sandali, kumalat na ang apoy sa buong paligid. Dumating ang mga bombero para apulahin ang sunog. Sa kabila, isang grupo ng mga estudyante ang nag-isip ng paraan para makatakas sa parusa at biglang may naisip ang lalaking estudyante nang maalala niya si Wuyol. Pagkatapos noon, pinatawag si Wuyol sa opisina ng punong guro para kausapin. Iginiit ng estudyante na si Wuyol daw ang nanigarilyo at naging dahilan ng sunog. Kahit ilang ulit pang itinanggi ni Wuyol, sinabi ng punong guro na may mga estudyanteng nakakita raw mismo sa kanya. Alam ni Wuyol na ang lalaking estudyante talaga ang nagturo sa kanya. Tumayo rin ang ibang tagalinis para ipagtanggol siya, pero hindi pinakinggan ng punong guro ang kanilang paliwanag. Maghahain daw siya ng reklamo para pagbayarin si Wuyol sa pinsalang nangyari. Pagkatapos noon, hinila ni Inhay ang lalaking estudyante papasok. Ipinakita niya ang kamay nito sa punong guro para amuyin at amoy na amoy talaga ang sigarilyo. Sunod, inilabas ni Inhay ang kuha mula sa CCTV at doon na hindi na siya makatanggi. Samantala, si Dusik ay papunta sa paliparan para sunduin ang isang babae. Tinawag niya itong Director Haiwon pero ang kakaiba, hawig na hawig nito si Haison, ang babaeng hinahanap ni Wuyol. Tinitigan ni Wuyol si Inhay sa mga mata. Ramdam pa rin niya na may pagkakahawig ito kay Haison. Tinawag pa niya ang pangalan ng dati niyang kasintahan na lalo pang nagpagulo kay Inhay. Natakot si Inhay na baka muli siyang halikan ni Wuyol gaya ng dati, kaya agad niyang kinuha ang pepper spray at inispray sa mukha niya. Laking gulat niya nang makita na epektibo ito sa isang vampira. Halatang labis na nasaktan si Wuyol. Muli pa siyang inisprayan ni Inhay sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, humingi siya ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang masyado lang itong lumapit sa kanya, kaya siya natakot. Dito, ikinuwento ni Wuyol kay Inhay ang tungkol kay Haison. Maraming taon na ang nakalipas nang ibuwis ni Haison ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nagtaka si Inhay kung bakit tinatawag siyang Haison. Magkamukha ba sila? Sabi ni Wuyol, hindi sila magkahawig. Bago mamatay si Haison, nangako sila na muli silang magkikita sa susunod na buhay at magmamahalan sila ng buong puso. Dahil doon, lagi niyang hinangad na maging tao. Ngunit biglang dumating si Inhay at binuksan ang kabaong isang araw ng mas maaga bago lumipas ang 100 taon. Humingi rin ng paumanhin si Inhay at ipinaliwanag na hindi iyon sinasadya. Dagdag pa ni Wuyol, noong binuksan niya ang kabaong, inakala niyang siya si Haison at tuwing nasa panganib ito, mas malinaw niyang nararamdaman ang pagkakaugnay. Para kay Inhay, napaka-absurdo noon. Dati, sinabi niyang apo daw siya ng kasambahay nito. Ngayon naman, sinasabi niyang siya ang kasintahan mula sa nakaraang buhay. Sabi pa ni Wuyol, noong hinalikan niya ito, naramdaman niyang dugo ni Haison ang dumadaloy sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Inhay sa mga kabaliwang iyon. Naitanong pa niya kay Wuyol kung isa ba itong editor ng pelikula. Sapat na ang buhay niya ngayon para maging miserable, pero patuloy itong nagkukwento ng kalokohan tungkol sa nakaraang buhay. Dagdag pa ni Inhay, kung siya nga si Haison, malamang ay namatay siya noon dahil kay Wuyol, kaya dapat pakawalan na siya sa buhay na ito. Pero sinusundan siya nito mula sa isang buhay hanggang sa susunod. Sa panahon ngayon, ang mga ganoong gawain ay maituturing ng krimen. Kinabukasan, pagdating ni Inhay sa paaralan, narinig niyang pinagsisismisan ng mga estudyante na siya at ang lalaking janitor na si Wuyol ay magkasintahan. Paulit-ulit siyang tinatanong ng mga estudyante tungkol dito, dahilan para siya ay malito. Samantala, 2 babaeng estudyante ang nagdala ng basket ng candy para kay Wuyol, pero dahil hindi siya kumakain ng matatamis, ibinigay niya ang lahat kay Inhay. Dito, ibinunyag rin ni Inhay na kumakalat sa buong paaralan ang chismis na sila ay magkasintahan. Agad na itinanggi ni Wuyol at sinabing walang katuturan yon. Ayaw din niyang ibalik ang mga candy na ibinigay ng mga babae, kaya sinabi niya kay Inhay na nasa kanya na kung gusto niyang kainin o itapon yon. Sa labas, nag-isip si Wuyol ng paraan para mapasagot si Inhay. Agad siyang pumunta sa kapatid niyang si Sanghay na nagbigay payo na dapat maramdaman nito ang pagmamahal.
Sa mga sumunod na araw, nagpadala si Wuyol ng bulaklak at mga sulat ng pag-ibig kay Inhay. Ngunit paulit-ulit lang niyang ginawa iyon araw-araw. Para kay Inhay, isa itong uri ng pang-aabala. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang ireklamo ito sa pulisya, pero pinigilan siya ni Wuyol. Sabi niya, mabuti ang intensyon ng tao at hindi dapat gawin yon. Ngunit para kay Inhay, pinakaayaw niya ang mga taong gumagawa ng ganitong bagay nang hindi nagpapakilala. Nang hindi umubra ang planong iyon, pinayuhan ng dalawa niyang kapatid na humanap siya ng ibang paraan. Kinagabihan, naglabas siya ng tiket sa sinehan upang anyayahan si Inhay, sabay sabing na panalunan niya ito sa isang snack shop. Matapos ang kaunting pagmamakaawa, pumayag si Inhay na sumama sa kanya kinabukasan. Nang araw na yon, unang beses na nagpalit ng damit si Wuyol. Mukha siyang bata at moderno. Tinanong siya ni Inhay kung saan galing ang damit. Nalito si Wuyol at sagot niya, nanalo ulit ako sa raffle. Sa sinehan, nakatutok si Wuyol sa panonood, pero si Inhay ay natulog at malakas pang humili. Nakakahiya para kay Wuyol na maging sentro ng atensyon. Sa labas, halatang galit siya. Sinisi niya si Inhay na pumunta sa sinehan para lang matulog. Ipinaliwanag ni Inhay na hirap lang siyang makatulog kagabi. Kinagabihan, pinuntahan siya ni Yang Nam. Sinabi nitong huwag umasa na sa kaunting matatamis at isang romantikong pelikula ay may in love agad si Inhay kay Wuyol. Dapat siyang lumapit ng may katapatan. Kinabukasan, pinatawag ng punong guro si Inhay para ipaalam ang isang bagay. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpa siya siyang tapusin ang kontrata sa trabaho nito. Nalaman ito ni Wuyol at agad siyang lumapit para damayan si Inhay. Iniisip niyang siya ang dahilan kaya napunta ito sa ganoong sitwasyon, pero hindi yon iniisip ni Inhay. Simula pa lang daw nang magtrabaho siya roon, hindi na siya gusto ng punong guro. Kinagabihan, umuwi si Inhay na labis na malungkot. Mabagal siyang naglakad sa kalsada. Sa oras na yon, nadaan si Dosik at nakita siyang pumasok sa kanyang restaurant. Mag-isa siyang umupo at umorder ng mga pagkain na dati ring in-order ni Dosik. Pagkatapos kumain, pumunta si Inhay sa counter para magbayad. Pero sinabi ng lalaking empleyado na may grand opening event ang restaurant at kailangan niyang bumunot ng isang lucky ticket. Masaya si Inhay nang makabunot ng libreng ticket para sa lahat ng pagkain, pero hindi niya alam na plano na yon ni Dosik. Napansin kasi niyang malungkot si Inhay ngayong araw, kaya gusto niyang gumawa ng paraan para mapasaya ito. Tahimik niya itong sinundan pauwi. Pagdating sa bahay, naglabas si Inhay ng ilang lata ng beer para inumin. Nang makita ni Wuyol na sobra na siyang lasing, pinigilan niya ito. Dito sinabi ni Inhay na tumitibok lang ang puso niya minsan sa loob ng 2 taon. Yon ay kapag pumipirma siya ng kontrata sa trabaho at kontrata sa upa. Bawat 2 taon, takot siyang paalisin, kaya nagiging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya nagagawang isipin na titibok ito para sa isang tao. Dati nang malubha ang sakit ng kanyang ina, kaya't lumubog sa utang ang pamilya nila dahil sa hospital bills. Umalis ang kanyang ama para maghanap buhay at para takasan ang mga pinagkakautangan. Isang araw, bigla na lang itong nawala ng walang balita at hindi man lang dumalo sa libing ng kanyang ina. Dahil doon, hindi na niya pinangarap ang umibig pa. Para sa kanya, napakalayo noon. Naunawaan siya ni Wuyol. Hinaplos niya ang buhok nito at sinabi na kahanga-hanga siya at dapat ipagmalaki. Kinabukasan, nagtaka si Wuyol dahil hindi pa rin bumabangon si Inhay mula sa kama. Paulit-ulit niya itong tinawag pero walang sagot. Tahimik na pumasok si Wuyol sa kwarto ni Inhay at natuklasang may sakit ito. Inalagaan niya ito ng mabuti. Nahanap ni Wuyol ang sikretong reseta ng pamilya at naghanda ng gamot para kay Inhay. Sa parehong oras, dumating din si Dosik dala ang gamot para kay Inhay. Kahapon pa raw kasi niya napansin na hindi maganda ang kulay ng mukha nito. Agad namang ibinigay ni Wuyol ang nilutong gamot kay Inhay para inumin. Ipinaalala pa niyang siya mismo ang nagluto ng gamot para dito. Niluto niya ito ng buong puso kaya umaasa siyang magiging epektibo ito. Kinagabihan, gumaling muli si Inhay. Pero nang makita niya ang 2 bote ng gamot sa mesa, inisip niyang hindi mismo si Wuyol ang nagluto. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagpapasalamat sa malasakit nito. Kinaumagahan, pumunta si Inhay sa paaralan para linisin ang lahat bago siya tuluyang umalis sa trabaho. Lumapit din ang babaeng estudyanteng madalas inaapi para magpasalamat sa kanya sa lahat ng tulong nito. Samantala, nakaramdam ng kawalan si Wuyol dahil hindi na niya nakikitang nagtatrabaho si Inhay kasama niya. Sa pag-uwi naman, nahulog ni Inhay ang dalang kahon ng gamit. Nang pinulot niya ito, bigla niyang natagpuan ang sarili na nasa harap ng basement ni Wuyol. Naisip niyang matagal na siyang hindi nakapunta roon. Kaya't dahan-dahan siyang bumaba sa basement ni Wuyol. Sinilip niya ang lahat ng bagay sa paligid. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang painting na nasa mesa. Binuksan ito ni Inhay at nakita ang isang portrait ng isang babae. Sa oras na yon, bumalik din si Wuyol sa kanyang silid. Tinanong niya kung iyon ba ang babaeng matagal nang hinihintay ni Wuyol. Sagot nito, oo. Pagkatapos ay itinago niya ito sa aparador. Nagpatuloy sa pagtatanong si Inhay kung siya ba talaga yon sa nakaraang buhay. Kung minahal ba talaga siya ni Wuyol. Ngunit inulit ni Wuyol ang sinabi nitong sapat na ang hirap na dinanas niya sa kasalukuyang buhay. Kaya ayaw na raw nitong alamin pa ang tungkol sa nakaraan. Pinuri ni Inhay ang babae sa larawan na napakaganda at karapat-dapat habulin mula sa isang buhay hanggang sa susunod. Naisip ni Inhay kung ano ang pagkakapareho nila ng babae sa larawan. Agad namang sinabi ni Wuyol na wala silang pagkakahawig. Ibinunyag din niyang nagbitiw na siya sa trabaho sa paaralan. Kinaumagahan daw, bilang ganti kay Inhay, pinarusahan niya ang punong guro. Binuhusan niya ito ng tubig sa ulo habang nasa banyo, dahilan para magalit ng husto ang punong guro, ngunit wala itong magawa.
Nang marinig ito, tinukso siya ni Inhay kung bakit tubig lang sa ulo ang ibinuhos niya. Kung siya raw, pati banyo binuhusan din niya. Natawa siya ng malakas at nakaramdam ng gaan sa loob. Ngunit bigla ring nag-iba ang kanyang mukha. Dahil pareho na silang nawalan ng trabaho, kailangan nilang humanap ng paraan para kumita ng pera. Kinabukasan, abala si Inhay sa paghahanap ng trabaho pero walang gustong tumanggap sa kanya. Paulit-ulit siyang bumabagsak sa mga interview, kaya pagkatapos noon, nagtungo siya kay Dusik upang maglabas ng sama ng loob. Doon, sinabi nitong nais niyang makipag-partner sa negosyo. Akala ni Inhay bibigyan siya ng trabaho nito, pero gusto pala nitong samantalahin ang villa na tinitirhan niya para gawing hotel. Nagbigay ng plano si Dusik para pag-isipan muna ito ni Inhay. Handang tumulong ang kanyang kumpanya sa lahat kung kinakailangan. Pag-uwi, ikinuwento ni Inhay kay Wuyol ang tungkol dito, pero agad itong tumutol. Patuloy siyang pinangumbinsi ni Inhay na pwede nilang gawing sikat na lugar iyon gaya ng dati nitong bar, na makakapagpataas ng sansang bumalik si Hyson doon. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Wuyol. Pero hindi pa rin niya lubos pinagkakatiwalaan si Dusik, kaya inutusan niya si Sanghay na sundan ito. Kinagabihan, habang kumukuha ng litrato si Sanghay kay Dusik, may biglang lumitaw. Isa itong binatang nagngangalang Manwi. Isa rin siyang vampira, pero matagal na siyang nasanay mamuhay kasama ang mga tao. Tinanong ni Manwi si Sanghay kung ano ang ginagawa nito roon. Sagot ni Sanghay, kumukuha lang siya ng mga litrato sa paligid. Pagkatapos ay ibinunyag ni Sanghay na bumalik na si Wuyol, na labis na ikinagulat ni Manwi. Sa loob, nakikipagkita si Dusik kay Haywon. Dumating ito para pag-usapan ang pagbili ng isang lumang villa. Sabi ni Dusik, ayaw daw itong ibenta ng tagapagmana. Gusto ni Haywon na magbukas ng hotel kasama siya. Samantala, nagbabalak si Manwi na sumipsip ng dugo ng isang lalaki sa kalsada. Pero biglang lumitaw si Yangnam at pinigilan siya. Pinayuhan siya ni Yangnam na baguhin ang kanyang asal para makasabay sa panahon. Dapat daw siyang mamuhay ng maayos at alalahanin ang mga sinabi niya. Kinaumagahan, sinimulan na nina Wuyol at Inhay ang paghahanda para i-renovate ang villa at gawing hotel. Sinukat nila ang mga door frame at ang sukat ng mga kwarto. Tinitigan ni Wuyol ang mga mata ni Inhay at nagsabi ng isang bagay na napakaganda kaya't nalito siya. Nilapit niya ang kanyang mukha pero agad siyang itinulak ni Inhay. Sabi ni Wuyol, pinupuri lang naman niya ang kanyang sarili sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Inhay mula kay Dusik. Gusto nitong makipagkita sa kanya ngayong gabi para pag-usapan ang trabaho. Kinagabihan, mag-isang pumunta si Inhay sa lugar na napagkasunduan nilang tagpuan ni Dusik. Pero nandoon din si Haywon. Nagmungkahi si Haywon na makipagtulungan sa puhunan para sa hotel na yon. Matagal na raw siyang interesado sa villa at labis itong nagustuhan bilang isang antigong lugar. Pakiramdam pa raw niya ay parang gusto siyang kausapin ng villa. Pag-uwi, agad na ikinuwento ni Inhay kay Wuyol ang tungkol dito. May isang napakagandang at mayamang babae raw na gustong makipagtulungan sa kanila. Balang araw, dadalhin niya ito roon para makita ang bahay. Agad namang tumango si Wuyol nang walang imik. Pagkatapos, nagpunta siya kay Sanghay para itanong ang tungkol sa sitwasyon ni Dusik. Sabi ni Sanghay, isa raw itong workaholic. Pupunta sa kumpanya para sa mga meeting at pagkatapos ay umuwi lang. Paulit-ulit na ganoon ang kanyang buhay. Bukod doon, wala na raw itong ibang ginagawa. Dito rin ibinunyag ni Sanghay na nakatagpo siya kay Manwi, na labis umanong nagulat nang marinig na bumalik na si Wuyol. Plano ni na Sanghay at Dongshob na hanapin ang naiwang ginto ni Wuyol. Nagmungkahi si Sanghay na kapag nahanap nila ito, tatluhang hati sila. Pero pumayag lang si Wuyol na hatiin ito sa dalawa. Kinagabihan, dumating ang dalawang kapitbahay sa villa. Gusto nilang sina Wuyol at Inhay ang magbantay dahil maraming magnanakaw nitong mga nakaraang araw. Magkasama nilang binantayan ang bawat sulok. Nakaramdam din ng pagkakonsensya si Inhay dahil siya ang nagmungkahi ng renovation, samantalang iningatan at pinrotektahan ni Wuyol ang villa sa loob ng daan-daang taon. Pero hindi ganoon ang pananaw ni Wuyol. Ang pag-renovate ng villa ay bahagi rin ng kanyang layunin. Pag-uwi, nagulat si Inhay na nandoon na pala si Haywon. Pagharap niya, labis na nagulat si Wuyol. Agad niya itong niyakap at tinawag sa pangalang Hyson. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Haywon na makapagpaliwanag. Nasaksihan lahat iyon ni Inhay at lubos siyang nagulat. Si Haywon mismo ay hindi rin maintindihan ang nangyari. Nagtaka siya kung dati na ba silang nagkita. Nalito si Wuyol at hindi alam ang isasagot. Agad namang humingi ng paumanhin si Inhay kay Haywon. Ipinaliwanag niyang matagal nang nanirahan si Wuyol sa ibang bansa kaya medyo kakaiba ang kilos nito. Pero hindi pa rin matanggap ni Haywon ang katotohanan. Bago umalis, masaya pa rin ang kanyang mukha. Pakiramdam niya, kakaiba at kawili-wili ang lalaking ito. Pagpasok sa bahay, matagal na tumitig si Wuyol sa portrait ni Hyson. Pinagtitibay pa rin niyang siya ang Hyson na matagal na niyang hinahanap. Sinisisi niya ang sarili dahil tinupad nito ang pangakong bumalik, ngunit hindi naman siya naging tao. Hindi iyon itinanggi ni Inhay. Pero para sa kanya, si Hyson ay nagkatawang tao na sa ibang buhay. Wala namang makakaalala ng kanilang nakaraang buhay. Samantala, naaalala ni Haywon ang sandaling niyakap siya ni Wuyol. Kahit unang beses pa lang silang nagkita, parang pamilyar at hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Totoo, naging curious siya tungkol kay Wuyol. Kinaumagahan, pinag-uusapan ni na Sanghay at Dongshob kung sino ang kumuha ng ginto. Para kay Sanghay, malamang daw na si Butler Ju iyon. Ang kanyang inapo ay si Inhay, kaya siguradong alam nito kung nasaan iyon. Sa sandaling iyon, nandoon din si Wuyol. Hindi siya sumang-ayon. Alam na alam niya kung gaano katapat si Butler Ju. Kung kailangan nito ng pera, ibinenta na sana niya ang villa noon pa.
Dumating si Wuyol para ikwento sa kanyang dalawang kapatid ang tungkol sa babaeng nakilala niya kahapon. Hindi niya maisip na hindi siya nakilala nito at hindi pa rin siya nagiging tao. Nangako silang dalawa na ibigin ang isa't isa ng buong puso. Pero ngayon, imposible na yon. Nauunawaan ni Inhay ang kasalukuyang lungkot na nararamdaman ni Wuyol. Ngayon, naghanda siya ng dugo para makatulong na pasayahin ito. Ikinuwento rin niya na imbitahan niya si Haiwon na bisitahin ang villa dahil nais nitong mamuhunan para sa hotel. Agad namang pumayag si Wuyol sa ideyang iyon. Natakot din siya na baka makaapekto ang bigla niyang paglitaw sa buhay nito. Pinayuhan siya ni Inhay na huwag isipin si Haiwon bilang si Haison mula sa nakaraang buhay. Dapat niya itong tratuhin bilang si Haiwon sa kasalukuyan. Nakatayo si Wuyol sa rooftop at nag-isip ng lahat ng bagay. Biglang nandoon din si Yang Nam. Ikinuwento niya ang tungkol sa muling paglitaw ni Haison. Pinayuhan niya si Wuyol na agad na maging tao dahil napakadelikado para kay Wuyol ang hangganan sa pagitan ng mga vampira at tao. Binigyan din niya ito ng paalala na dapat uminom si Wuyol ng dugo ni Inhay kapag umiibig na ito upang maging tao. Kinaumagahan, tinawagan ni Wuyol si Dosik at sinabing mas pagtuunan ng pansin si Inhay dahil nakikita niyang abala ito kamakailan sa trabaho. Ang pangunahing layunin ni Wuyol ay pasiglahin ang relasyon upang mabilis na mahulog sa pag-ibig si Inhay. Kaagad namang tinawagan ni Dosik si Inhay. Gusto nitong samahan siya sa pagpili ng mga gamit at kasangkapan para sa hotel. Napakasaya nilang dalawa na napagkakamalan silang mag-asawa. Lumabas sila para kumain, uminom at nag-usap tungkol sa lahat ng bagay. Samantala, pumunta ang dalawang nakababatang kapatid sa villa upang hanapin ang magnanakaw. Nadiskubre ni Shanghai ang isang bigote ng pusa sa sahig. Kaagad niyang pinaghinalaan si Yang Nam. Si Yang Nam din ang nagsabi kay Wuyol na matulog sa kabaong ng 100 taon. Siya rin ang nag-iisang nilalang na madaling makapagbagong anyo mula tao tungong pusa. Pero itinanggi iyon ni Wuyol. Isa raw espiritual na nilalang si Yang Nam na may mabuting kalooban. Hindi raw nito magagawa ang ganoong kahiyahiyang bagay para lamang sa ilang gintong bara. Pumayag din si Dongshov na hindi patiyak kung kay Yang Nam nga ang bigoteng iyon. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang umupo at uminom ng dugo. Sa mga oras na yon, kararating lang din ni Inhay sa bahay. Nagulat siya sa mga nakita. Kaagad tumayo si Wuyol at ipinakilala sa kanya ang dalawa niyang malalapit na kapatid. Doon lang niya nalaman na pareho silang vampira at ang matabang lalaki ay siya ring may-ari ng tindahan ng maanghang na rice cake sa harap ng gate ng paaralan. Ipinaliwanag ni Wuyol kay Inhay na hindi sila masasamang nilalang. Hindi sila sumisipsip ng dugo ng tao o nananakit ng kahit sino. Ngunit hindi matanggap ni Inhay na magiging hotel ang lugar na ito. Ayaw niyang maging tagpuan ito ng mga vampira. Kaya agad niyang pinaalis ang dalawa. Hindi na siya napigilan ni Wuyol, kaya't sumenyas na lamang ito sa dalawang kapatid para umalis. Pagkatapos, tinawagan ni Inhay si Haiwon at inimbitahan itong bumisita sa villa. Kaagad namang pumayag si Haiwon dahil sabik na sabik siyang muling makita ang kakaibang lalaking si Wuyol. Bago ang pagkikita nila, nagtakda si Inhay ng ilang kondisyon kay Wuyol. Una, bawal na banggitin ang pangalang Haison sa harap ni Haiwon. Bawal din siyang bigla na lang humipo o yumakap dito. Bawal din ang titigan ang mukha nito ng matagal dahil bastos iyon. Ang huli, dapat maging mainat siya na huwag ilantad ang kanyang katauhan bilang vampira. Kahit sino man o ano pa ang mangyari, bawal niya itong ipahayag. Wala nang nagawa si Wuyol kundi sumunod dahil gusto rin naman niyang makita si Haiwon muli. Kinagabihan, habang naglalakad siya ay napansin niya ang mga ligaw na bulaklak at agad siyang nakaramdam ng mga alaala noong kasama pa niya si Haison. Mahilig din ito sa mga bulaklak. Sabi ni Haison, para raw iyong mga bituin sa lupa. Pinagmasdan ni Wuyol iyon ng may pusong puno ng damdamin. Sa itaas, nakita lahat ni Inhay at naunawaan niya ang kalagayan ng damdamin ni Wuyol sa sandaling iyon. Kinaumagahan, inihanda ni Wuyol ang pinakamagandang kasuotan sa aparador upang salubungin si Haiwon. Maalalahanin ding inayos ni Inhay ang kanyang damit. Pagdating ni Haiwon sa bahay, may inihandang magandang palumpo ng bulaklak si Wuyol para sa kanya. Samantala, nakaramdam ng matinding selos sina Dosik at Inhay sa dalawang ito. Pagkatapos, ipinasya ni Wuyol si Haiwon sa lahat ng silid. Lalong nagustuhan ni Haiwon ang antigong ganda ng villa. Gusto niyang manatili itong ganoon at huwag nang i-renovate. Sumang-ayon si Wuyol sa pananaw na yon. Binatikos pa niya ang mga taong kakaiba dahil gusto laging ayusin ang lahat ng bagay. Nagtaka si Haiwon kung bakit magkasama sina Wuyol at Inhay na nakatira sa bahay na ito. Nalito si Wuyol at sinabing kilala raw niya ang mga ninuno nito. Tinitigan ni Wuyol ang mga mata ni Haiwon. Nakapagtataka dahil wala siya sa mga mata nito. Iba ito kumpara sa mga mata ni Inhay. Pagkatapos ng paglilibot, sabay-sabay silang kumain ng tanghalian. Naisa ng alukin ni Dosik si Wuyol ng alak, pero pinigilan siya ni Inhay dahil natatakot itong mawalan ng katinuan si Wuyol kapag uminom. Nang hinayang si Haiwon dahil iningatan niya ang boteng ito para sa mga taong mahal niya. Nang marinig iyon, gusto ring subukan ni Wuyol kahit kailanman ay hindi pa siya nakatikim ng kahit patak ng alak. Tahimik lang na nakaupo si Wuyol, hindi kumakain. Pinagmamasdan lang niya si Haiwon. Nagtaka tuloy si Haiwon. Pagkatapos, siya na mismo ang nagbalat ng hipon para kay Wuyol. Nasa tabi niya si Inhay pero hindi mapigilan si Wuyol. Ang unang beses niyang kumain ng hipon ay nagdulot sa kanya ng napakagandang pakiramdam. Kasing sarap nito ng paborito niyang ulam. Pati ang hipon na binalatan ni Dosik para kay Inhay ay pinag-agawan niya. Nilantakan ni Wuyol ang buong pinggan ng malalaking hipon nang walang natira ni isa. Pagkatapos makakain at makainom ng mabuti, nagsimulang mawalan siya ng kontrol.
Nabanggit niya ang pangalang Hyson sa harap ni Haiwon na labis nitong ikinalito. Agad namang napansin ni Inhay ang problema kaya mabilis niyang inilabas si Wuyol. Binatukan niya ito ng malakas upang matauhan. Pinagalitan niya ito dahil hindi nito tinupad ang usapan. Hindi inaasahan, ibinaba ni Wuyol ang kanyang ulo sa balikat ni Inhay. Gusto niyang manatili sa posisyong iyon ng kaunti. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang tuluyan ng matauhan si Wuyol, bumalik silang dalawa. Pagpasok nila, biglang sumabog ang bombilya sa ibabaw ng ulo ni Haiwon. Sa loob lamang ng isang segundo, mabilis siyang tumakbo sa tabi nito habang hinila naman ni Inhay ang kamay ni Dosik para ilihis ang atensyon. Niyakap ni Wuyol si Haiwon at kaagad siyang nawalan ng malay dahil lasing pa rin siya. Pagkagising niya, nakaalis na ang lahat. Patuloy siyang sinisi ni Inhay sa mga ginawa niya. Paulit-ulit niyang binabanggit si Hyson at humipo pa kay Haiwon. Halos nailantad na niya ang kanyang pagkatao. Ngumiti na lang si Wuyol at tinanggap ang mga mura ni Inhay. Kinaumagahan, pumunta si Yangnam sa tindahan ng maanghang na pansit ni Dongshog. Sinabi nitong hindi siya ang kumuha ng ginto. Kaagad na inilabas ni Shanghai ang bigote upang magtanong. Inamin ni Yangnam na bumaba nga siya sa basement pero hindi siya nagnakaw. Bumaba lamang siya para tingnan ang kalagayan ni Wuyol. Kasabay nito, inisip din niyang nasa panganib si Wuyol ngayon. Gusto niyang bantayan ito ng mabuti ng iba. Kapag may kakaiba kay Wuyol, kailangan nila agad ipagbigay alam sa kanya. Samantala, bumibili si Wuyol ng dugo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Haiwon. Tinanong nito ang kalagayan niya dahil nakita niyang lasing na lasing siya kahapon. Nagpasalamat din si Haiwon sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nais nitong bigyan siya ng regalo bilang kapalit. Kinagabihan, inalala ni Inhay ang kanyang ama. Matagal na itong nawawala. Hindi niya alam kung buhay pa ito o patay na. Naisip niya ang sinabi ng kapitbahay kaninang hapon, may tinatagong bagay ang lumang bahay na ito na kahit kailan ay hindi ipagbibili. Samantala, nakatitig si Wuyol sa larawan ni Hyson. Hindi niya maunawaan kung bakit naroon ang kanyang imahe sa mga mata ni Inhay pero wala sa mga mata ni Haiwon. May kinalaman ba ito sa pagbukas niya ng kabaong? Kinaumagahan, inimbitahan ni Haiwon si Wuyol na magkita sila sa art gallery. Sa kabilang banda, napagtanto rin ni Manwi na ang binatang madalas banggitin ni Haiwon ay si Wuyol. Sa loob, magkasama silang tumingin ng mga painting. Ibinunyag ni Wuyol na siya mismo ang nagpinta at pinuri siya ng lahat. Gustong makita ni Haiwon ang mga likha niya. Sa katunayan, dati nang gumuhit si Wuyol ng larawan ni Hyson. Ngayon, nang makita niya ang mukha ni Haiwon, nakita niyang kahawig na kahawig ito. Pinutol ni Haiwon ang kanyang iniisip sa pagtatanong kung bakit siya laging nakatitig sa kanya ng ganoon na para bang matagal na niya itong nakalimutan. Kaya ba kahawig siya ng Hyson na madalas niyang banggitin? Kaagad itong itinanggi ni Wuyol dahil kakaiba ang pakiramdam niya nang hindi niya makita ang sarili sa mga mata ni Haiwon. Humarap si Haiwon sa isang pinta ng mga ligaw na bulaklak. Pinuri niya itong kasing ganda ng mga bituing nakapamulaklak sa lupa. Eksaktong iyon ang sinabi ni Hyson sa kanya noon kaya labis siyang nagulat. Nagpasya si Haiwon na ibigay iyon sa kanya bilang palamuti sa hotel. Nakatayo lang si Wuyol walang masabi pa. Kinagabihan, dinala ni Dosik si Inhay sa isang magarang restaurant. Nagtataka siya sa mga kakaibang kilos ni Wuyol pero pahiwatig lang ang kanyang nabanggit at hindi nasabi ng direkta sa harap ni Inhay. Dito, ikinuwento ni Dosik ang alaala noong estudyante pa siya nang madalas siyang kumain sa restaurant kung saan nagpa-part-time si Inhay. Nag-usisa si Inhay kung masarap ba ang steak doon. Sinabi ni Dosik na napakasama ng lasa ng ulam. Pumupunta raw siya roon para lang makita ito. Labis na nagulat si Inhay sa sagot na yon. Kahit may nararamdaman din siya para kay Dosik, litong-lito pa rin siya sa sitwasyon. Nagpatuloy si Dosik sa pagpapahayag ng damdamin. Gustong-gusto niyang makita ang ngiti nito at nais niyang siya ang dahilan ng mga yon. Nais ni Dosik na isama si Inhay bukas sa probinsya. Mayroong magandang cafe doon na pwedeng puntahan pero tumanggi si Inhay. Naiintindihan niya ang damdamin ni Dosik pero sa ngayon, nais lamang niyang ituon ang sarili sa paghahanda para sa hotel. Naintindihan iyon ni Dosik kaya masaya na rin siyang pumayag. Ayaw niyang magmukhang malungkot sa harap ni Inhay. Kinabukasan, nagpadala si Haiwon ng isang painting bilang regalo kay Wuyol. Pero hindi lang ito ang regalo kundi pati na rin isang bagong kotse. Laking gulat ni Inhay at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Agad na tumawag si Haiwon kay Wuyol. Gusto niyang ibigay ang kotse upang mas madali para sa kanya ang pamamahala ng hotel. Hindi alam ni Wuyol ang sasabihin kundi magpasalamat. Biniro naman siya ni Inhay na kapag iniligtas niyang muli si Haiwon, baka bahay na ang iregalo nito. Naisa nang ibenta ni Inhay ang kotse para mabayaran ni Wuyol ang kanyang utang. Pero mabilis itong pinigilan ni Wuyol dahil regalo iyon ni Haiwon para sa trabaho. Paano niya ito maibebenta? Sa palagay ni Inhay, hindi kayang bayaran ni Wuyol ang gasolina, maintenance, at buwis. Bukod pa rito, wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Kung nais niyang itago ang sasakyan, kailangan niyang mabilis na matuto magmaneho. Kaagad na nag-aral magmaneho si Wuyol. Maging ang instruktor na katabi niya ay natakot nang makita siyang humawak sa manibela. Nang medyo nagkaroon siya ng kumpiyansa, isinama niya si Inhay upang ipakita ang kanyang galing. Pero hindi maitago ng kanyang mukha ang tensyon. Labis ding kinakabahan si Inhay habang nakasakay sa sasakyan. Sa totoo lang, wala rin siyang lisensya sa pagmamaneho. Makalipas ang ilang araw, natapos at nagsimula ng gumana ang hotel. Dumating din ang dalawang kapitbahay upang bumisita. Pinangalanan ni Wuyol ang hotel na Natmin 2. Katulad ng kanyang bar noong daan-daang taon na ang nakalipas, nag-alala si Inhay dahil wala ni isang bisita ang dumating buong araw.
Kaagad siyang pinalakas ng loob ni Wuyol na unang araw pa lamang ngayon, kaya't maghintay pa ng kaunti. Habang namimigay si Wuyol ng kahon ng mga teok sa mga kapitbahay, hindi niya inaasahang makasalubong si Manwi. Nagtaka si Manwi kung bakit sobrang kapit ni Wuyol sa bahay na yon at hindi niya ito maiwan. Matagal nang may sama ng loob ang dalawa noon. Pinayuhan siya ni Wuyol na mamuhay ng maayos at tigilan ang paggawa ng gulo. Habang papaalis na si Wuyol, bigla siyang binangga ni Manwi gamit ang sasakyan mula sa likuran. Ngunit gamit lamang ang isang kamay, napigilan ni Wuyol ang kotse. Patuloy na inapakan ni Manwi ang silinyador pero hindi nito kayang saktan si Wuyol. Sinabi ni Manwi na malakas pa rin si Wuyol, ngunit hindi na tulad ng dati. Pagkatapos ay umalis siya. Samantala, dumating ang unang babaeng bisita sa hotel. Gusto nitong umupa ng pamatagalan. Medyo naguluhan si Inhay dahil wala siyang balak magpaupa sa pangmatagalang mga panauhin. Ngunit bilang unang bisita sa araw ng pagbubukas, masaya niyang tinanggap ito. Ipinakita naman ng sekretarya kay Dusik ang isang kakaibang kuha ng kamera na bagong record lang. Nakalagay dito ang eksena kung saan pinigilan ni Wuyol gamit ang hubad na kamay ang sasakyan ni Manwi. Lubos na nabigla si Dusik sa nakita. Naupo siya at inalala ang mga naging kilos ni Wuyol nitong mga nakaraang araw. Mula pa noong unang araw na nagkakilala sila, ramdam na ni Dusik na malamig ang mga kamay nito. At noong iniligtas ni Wuyol si Haiwon, parang hindi imahinasyon ang nakita niyang mabilis na pangyayari. At ngayon, ito ang video. Hindi pa rin mawari ni Dusik kung anong klaseng tao si Wuyol. Samantala, si Wuyol na kalahating tao at kalahating vampira ay nakararanas ng mga kakaibang sakit nitong mga araw. Ibinunyag ni Yangnam na napakadelikado ng hangganan at unti-unti itong ikamamatay ni Wuyol. Kung nais niyang magpatuloy mabuhay, kailangan niyang agad uminom ng dugo ni Inhay. Tiyak na tiyak si Dusik na hindi normal na tao si Wuyol. Kaya't agad siyang pumunta sa mansyon para magtanong. Sinabi niya kay Inhay ang kanyang mga hinala tungkol kay Wuyol. Noong unang pagkikita pa lang nila, may kakaiba na siyang naramdaman. Sinabi ni Inhay na baka masyado lang itong sensitibo. Inamin niyang medyo naiba nga si Wuyol. Pero hindi naman siya kasing estranghero ng iniisip nito. Kilalang kilala ni Inhay si Wuyol. Kaya't umaasa siyang hindi masyadong mag-alala si Dusik para sa kanya. Ngunit nanindigan pa rin si Dusik na vampira si Wuyol. Umuwi si Wuyol na puno ng iniisip dahil sa sinabi ni Yangnam. Tinanong siya ni Inhay pero hindi niya kayang magsalita. Kinabukasan, pumunta si Haiwon sa villa upang makita si Wuyol. Habang wala ito, nais niyang makausap si Inhay. Doon, ibinuhos ni Haiwon ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay napaka-espesyal ni Wuyol at iyon mismo ang alindog nito. Kapag magkasama sila, ramdam niya ang ginhawa at kasiyahan. Nabanggit ni Haiwon si Dusik, bagay na ikinagulat ni Inhay. Nararamdaman niyang sobrang nag-aalala si Dusik para kay Inhay. Ngunit para kay Inhay, isa lamang siyang tagapagligtas. Malaki ang naitulong nito sa kanya. Maging ang hotel na ito ay dahil kay Dusik, ngunit wala namang mas malalim na relasyon. Samantala, nakabalik na si Wuyol sa bahay. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Inhay tungkol kay Dusik. Nang makita niyang dumating si Wuyol, agad tumayo si Haiwon upang batiin ito. Nais niyang isama siya sa labas gamit ang sasakyang regalo niya. Dinala ni Wuyol si Haiwon para maglibot. Napansin nitong may kakaiba kay Wuyol mayong araw. Sinabi nitong ayos lang siya. Alam ni Wuyol na walang nararamdaman si Inhay para kay Dusik, dahilan kung bakit hindi siya maaaring maging tao. Hindi niya maiinom ang dugo ni Inhay kung wala ito sa estado ng pag-ibig. Naglakad sina Wuyol at Haiwon sa hardin ng mga bulaklak, kung saan ipinahayag nito ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Nararamdaman na niya ito mula pa noong unang pagkikita nila. Nais ni Haiwon na opisyal silang makipag-date upang mas makilala pa si Wuyol. Tinanong siya ni Wuyol kung maaari ba siyang yumakap dito. Agad na tumango si Haiwon bilang pagsang-ayon. Niyakap siya ni Wuyol at sinabihang maghintay muna ito ng kaunti dahil may kailangan pa siyang ayusin. Kapag natapos na yon, tutuparin niya ang kanyang pangako. Ngunit hindi talaga maunawaan ni Haiwon ang sinasabi niya. Umuwi siya na bitbit ang mga katanungan sa isipan. Nais niyang malaman kung ano ang tinutukoy ni Wuyol na dapat niyang ayusin. Agad niyang pinakiusapan si Manwi na tulungan siyang alamin ito. Kinagabihan, habang nagroronda, nasalubong ni Wuyol at Inhay ang isang magkasintahan na naglalambingan. Habang nahihiya si Inhay, tila interesado naman si Wuyol. Nakita nitong nakatitig siya sa mga tao, kaya agad niya itong hinilapalayo. Nagtaka si Wuyol kung bakit ayaw nitong umibig. Inamin ni Inhay na palagi siyang nakatuon sa pera, sa pamumuhay ng mag-isa tulad niya. Kung wala siyang pera, paano siya makakaraos sa mundong ito? Ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang oras para isipin ang pag-ibig. Kaagad niyang itinuro ang tuyot na puno at sinabing ganoon din ang kanyang kakayahang magmahal. Kapag namulaklak lang ito, saka pa lang siya makakaramdam ng pag-ibig. Ngunit walang tuyong puno ang muling namumukadkad. Kinaumagahan, biglang nakaramdam ng sakit sa katawan si Dusik. Nawalan siya ng malay sa spa. Nakita ito ng sekretarya at agad siyang dinala sa ospital. Ang kakaiba, walang nakitang sakit ang doktor. Ngunit para kay Dusik, madalas nang mangyari ito. Pagkatapos, ipinakuha niya sa sekretarya ang isang napakalumang aklat na nakatago sa safe. Nasa aklat na ito ang sikreto para mapagaling ang kanyang karamdaman, isang bagay na iniwan ng kanyang mga ninuno sa napakaraming henerasyon. Nakalagay sa aklat na ang pasyente ay kailangang makahanap ng isang taong nasa hangganan ng pagiging tao at vampira. Kailangan niyang hukayin ang puso ng taong iyon at inumin ang dugo. Tanging sa paraang iyon niya magagamot ang sakit at mabubuhay magpakailanman. Agad na naisip ni Dusik si Wuyol. Maaaring iyon ang susi para malutas niya ang sakit na ito.
Samantala, nakita ni Inhay na ang tuyot na punong binanggit niya ay puno na ng mga ilaw na bumbilya. Gusto ni Wuyol na ipakita sa kanya na kahit ang tuyong puno ay maaari pa ring mamulaklak. Kaya rin niyang magmahal at mahalin. Nais malaman ni Inhay kung paano magiging tao si Wuyol. Kung ang ganitong puno ay kayang mamulaklak, bakit hindi maaaring maging tao ang isang vampira? Matapos mag-isip, sinabi ni Wuyol na kailangan niya ang pagmamahal ni Inhay. Tanging dugo niya na puno ng pag-ibig ang makapagpapatao sa kanya. Lubos na nagulat si Inhay sa mga salitang iyon. Tinanong niya kung hindi ba sinabi nitong lason ang dugo niya. Ipinaliwanag ni Wuyol na kung sinabi niya ang totoo noon pa, baka hindi na siya naglakas loob na manatili sa tabi niya. Bukod pa rito, mayroon silang kakaibang ugnayan dahil ang isang normal na tao ay hindi makakabukas ng kabaong. Sa tuwing nasa panganib si Inhay, lumilitaw ang marka ng kagat sa leeg ni Wuyol. Higit sa lahat, nakikita niya ang sariling refleksyon sa mga mata ni Inhay. Para sa iba, imposibleng mangyari yon. Hindi talaga maunawaan ni Inhay ang sinasabi ni Wuyol. Sadyang napakakaiba para sa kanya. Samantala, binigyan ni Manwi ng sorpresa si Haiwon. Nakuha niya ang isang larawan mula sa ilalim ng lupa sa basement ni Wuyol. Ang babaeng nasa larawan ay kapareho ng mukha ni Haiwon. Ang iniisip niya ay bakit napakatagal na ng larawan, aabot ng daan-daang taon. Gusto niyang alamin kung sino ang babaeng iyon. Mas marami pang alam si Manwi tungkol kay Wuyol kaysa sa inaakala niya. Nais niyang makipagkasundo kay Haiwon. Kapalit noon, isasabi niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Kinagabihan, sinabi ni Wuyol sa dalawang nakababatang kapatid na ibinunyag na niya ang lahat kay Inhay. Nagtaka si Dongshob kung maayos ba ang lahat sa kanila. Sinabi ni Wuyol na hindi madaling mahulog si Inhay. Marami rin itong hirap sa buhay. Maagang namatay ang kanyang ina at nawala naman ang kanyang ama. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari rito. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya nalaman ang tungkol dito sa matagal na panahon. Sa halip, patuloy niyang sinusubukang itulak ang pag-ibigan sa pagitan nina Inhay at Dongshob. Pag-uwi, nais makipagkasundo ni Wuyol kay Inhay. Hindi siya hihingi ng dugo ng libre. Kung ibabahagi niya ang dugo niyang puno ng pagmamahal, iiwan niya ang bahay na ito. Sa oras na yon, tuluyan nang mapupunta ang villa kay Inhay. Lubos na nagulat si Inhay sa narinig. Ang marinig na aalis si Wuyol matapos inumin ang kanyang dugo ay biglang nagdulot ng kaba kay Inhay. Kaya hindi na niya gustong makinig pa. Galit siyang bumalik sa kanyang silid, bagay na ikinalito ni Wuyol. Kinabukasan, dumalaw si Dusik kay Wuyol. Gusto niyang paalisin si Wuyol mula sa hotel at siya na raw ang mag-aayos ng bagong matitirhan para rito. Kaagad itong tinanggihan ni Wuyol. Aalis lamang siya kapag nakuha na niya ang kanyang nais. Ngunit hindi niya masabi kay Dusik kung ano yon. Samantala, dinalaw ni Haiwon si Inhay upang kumustahin ang kalagayan ng hotel. Nang malaman niyang hindi gaanong maayos ang operasyon ng hotel, agad siyang nag-isip ng ideya. Dapat silang magsagawa ng isang kasiyahan at mag-imbita ng mga kakaibang panauhin. Sa party, magsusuot sila ng mga sinaunang kasuotan para maging patok ito sa social media. Kaagad na pumayag si Inhay sa ideyang ito at nais ni Haiwon na gamitin ang okasyon upang lantaran na ipahayag ang kanyang damdamin kay Wuyol. Kinagabihan, handa na ang party at naroon din ang mga matatalik na kaibigan ni Wuyol upang tumulong sa pagtanggap ng mga bisita. Nagpasalamat si Wuyol kay Haiwon dahil sa party na ito. Dumalo rin si Dusik at nakaramdam siya na may ilang vampira roon. Pagkatapos ay sumali na ang lahat sa kasiyahan. Sa itaas, magaan ang pakiramdam ni Wuyol. Bumalik sa kanya ang masasayang alaala ng nakaraan. Nakatuon si Wuyol sa pagtitig kay Inhay at nakaramdam ng kakaibang damdamin. Pagkatapos ay lumabas siya sa hardin at naroon din si Inhay. Ipinahayag nito ang kanyang damdamin. Simula nang makilala niya ito sa villa, naging mas makulay ang kanyang buhay. Gusto niya ang villa at lalo na ang presensya ni Wuyol dito. Nais niyang pag-isipan nitong muli ang alok ng pagpapalitan. Sa halip na umalis, dapat gumamit ng ibang kasunduan si Wuyol. Pagbalik nila sa party, biglang tinawag ng lahat ang pangalan ni Inhay. Lahat sila ay itinuring siyang sentro ng gabi. Lubos na naguluhan si Inhay sa sitwasyong ito. Agad na hinawakan ni Wuyol ang kamay niya at hinila ito papasok, bagay na ikinagulat at ikinainis ni Haiwon. Kaagad pagkatapos noon, inimbitahan siya ni Wuyol na sumayaw sa isang klasikal na tugtugin. Bagaman nabigla, hindi niya ito matanggihan. Magkasabay silang nalubog sa bawat himig, nagtitinginan ng hindi inaalis ang paningin sa isa't isa. Parang sila'y magkasintahan. Samantala, halatang nainis si Haiwon at ganoon din si Dusik. Ang party na nais ni Haiwon na maging pagkakataon ng kanyang pagtatapat ay nauwi sa pagiging espesyal na sandali ni Wuyol at Inhay. Galit na itinulak ni Haiwon ang mga baso at umalis sa party, ikinagulat ng lahat. Nakita yon ni Inhay at agad siyang sumunod kay Haiwon upang magpaliwanag. Akala ni Haiwon ay inagaw na ni Inhay si Wuyol sa kanya. May nararamdaman si Inhay para kay Wuyol, ngunit palagi siyang nagkukunwaring inosente. Binalaan din ni Haiwon si Inhay dahil sa paggalit niya. Sa sandaling yon, naroon din sina Dusik at Wuyol. Ipinagtanggol ni Dusik si Inhay dahil alam niyang wala itong kasalanan. Sinabi ni Haiwon na tiyak na masaya si Inhay dahil napakaraming lalaki ang nagpoprotekta sa kanya. Hinabol din siya ni Wuyol upang tanungin tungkol sa ganoong ugali. Sagot ni Haiwon, sinabi raw ni Wuyol na maghintay siya ng kaunti pa. Idinagdag pa niya na tutuparin daw ni Wuyol ang pangako, ngunit sa ngayon ay para siyang pinagmumukhang tanga. Pagkasabi noon, agad siyang umalis. Pagkatapos noon, gusto namang makipag-usap ni Dusik kay Wuyol. Sinisi niya si Wuyol dahil sa mga ginawa nitong nakapagpalito kay Inhay. Kasabay nito, gusto rin niyang paalisin si Wuyol mula sa villa at huwag na sanang mag-aksaya ng oras.
Sa loob ng bahay, humingi ng paumanhin si Wuyol kay Inhay tungkol sa nangyari. Para kay Inhay, mas nararapat sabihin yon kay Haiwon dahil mula sa pananaw nito, natural lamang na magalit. Siya ang pinaka naghintay sa party na yon. Ngunit sabi ni Wuyol na yon ay si Inhay na lamang ang iniintindi niya. Hindi niya rin maintindihan pero unang beses niyang sumayaw nang may ganitong kalalalim na emosyon. Pagbalik sa kanyang silid, humiga si Inhay at inisip ang mga pangyayari. Hindi niya mawari kung ano ang tunay na iniisip niya. Samantala, ganoon din ang pakiramdam ni Wuyol. Maging si Yangnam ay sinisi rin siya sa mga naging kilos niya. Ibinunyag ni Yangnam na ang dahilan kung bakit ipinakita niya kay Wuyol ang sikreto upang maging tao ay dahil siya mismo ang pumana kay Haesun noon. Dahil sa kanya, nawala kay Wuyol ang taong minahal niya. Lubos niyang pinagsisisihan yon. Kaya ginawa niya ang lahat upang matulungan si Wuyol na maging tao. Galit na galit si Wuyol nang malaman ang katotohanan, ngunit wala na siyang magagawa pa. Kinaumagahan, nais makipagkita ni Dosik kay Inhay upang mag-usap. Tinanong niya ang tungkol sa relasyon nila ni Wuyol. Kaagad itong itinanggi ni Inhay. Sinabi niyang wala silang romantikong ugnayan. Ngunit agad na inilabas ni Dosik ang video ni Wuyol kung saan gamit ang kanyang mga kamay ay itinulak niya ang kotse. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtago si Inhay. Inamin niyang vampira si Wuyol, ngunit hindi ito masama gaya ng iniisip ng lahat. Kasabay nito, nakiusap siyang manatiling lihim muna ito at ipapaliwanag niya ng mas maayos sa tamang panahon. Hindi pa rin maunawaan ni Dosik kung bakit pinoprotektahan ni Inhay si Wuyol. Samantala, nakipag-usap si Manwi kay Haiwon tungkol kay Wuyol. Ibinunyag niyang ang babaeng nasa larawan ay ang unang pag-ibig ni Wuyol. Kaya palaging nais ni Wuyol na maging tao. Lubhang nagulat si Haiwon sa narinig at nag-isip kung hindi nga ba talaga tao si Wuyol. Agad na tinawagan ni Haiwon si Wuyol na nooy nasa bar at lasing na lasing. Narinig iyon ni Inhay at sinabi kay Wuyol na puntahan siya. Pagdating niya, nakita niyang lasing na lasing si Haiwon at kung ano-ano ang sinasabi, kaya inuwi na lamang niya ito. Samantala, naghihintay pa rin si Inhay kay Wuyol, ngunit hating gabi na at wala pa rin siya. Kinaumagahan, nang magising si Haiwon, naroon pa rin si Wuyol. Ibinunyag niya na alam na niya ang lahat. Inilabas niya ang larawan ni Haesun upang ipakita kay Wuyol. Nagulat ito kung bakit nasa mga kamay ni Haiwon iyon. Tinanong ni Haiwon kung siya ba ang nasa larawan. Sinabi ni Wuyol na kapag nakita niya ito, baka may maalala siya. Hindi niya sinagot ang tanong, ngunit may hiling siya. Ayaw niya na magsama sina Wuyol at Inhay sa isang villa, kaya isa sa kanila ang dapat umalis. Kaagad itong tinutulan ni Wuyol. Hindi niya kayang sundin ang kahilingan ni Haiwon. Pinagtibay pa niya na ang talagang hinahanap niya ay ang taong makakapagturo sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig, hindi lang isang taong kamukha ni Haesun. Umalis si Wuyol ng puno ng isipin. Gusto niyang burahin ang lahat ng alaala ni Haiwon. Ang ninanais niya ay ang taong kayang pasiglahin ang kanyang puso, hindi lamang ang katawan nito. Sa sandaling iyon, hinahanap rin siya ni Inhay. Nag-aalala siya dahil hindi pa siya nakakauwi mula kahapon. Nang makita ni Wuyol na naroon si Inhay at tila nagmumura habang naghihintay sa kanya, nakaramdam siya ng tuwa at kapanatagan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Inhay na may ngiti sa kanyang mga labi. Balak sana niyang yakapin ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay at bumagsak. Lubos na nataranta si Inhay sa sitwasyon. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya makatawag ng ambulansya. Mabuti na lamang at dumaan sina Dongshob at Sanghay. Agad nilang dinala si Wuyol pauwi. Binigyan siya ni Dongshob ng bag ng dugo at tila bumuti ang kulay ni Wuyol. Ngunit hindi rin nila alam kung ano talaga ang nangyari. Samantala, nakipagkita si Manwi kay Dosik. Alam niyang hinahanap ni Dosik ang taong nasa hangganan ng pagiging vampira at tao, kaya nais niyang makipagtulungan upang matagpuan ito. Kinagabihan, nanatili si Inhay sa tabi ni Wuyol, kinakausap ang sarili upang palakasin ang loob na magiging maayos ang lahat. Kinaumagahan, nang magising si Wuyol, naroon pa rin si Inhay sa tabi niya. Masaya siyang makita na muling nagising ito. Ibinahagi ni Inhay ang lahat ng kanyang mga takot. Takot siya na kung may mangyaring masama kay Wuyol, hindi na niya ito muling makikita. Katulad ng kanyang mga magulang, ayaw niyang mawala rin ito. Nais lang niya na manatili si Wuyol sa kanyang tabi ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng damdamin para sa isang lalaki. Mukhang gusto na nga niya ito. Pagkarinig nito, agad siyang hinalikan ni Wuyol sa labi, isang damdaming nagpatibok ng kanyang puso ng mabilis. Nangako siya na hindi aalis at palaging mananatili sa tabi ni Inhay. Umupo si Wuyol at ikinuwento ang lahat ng nangyari kahapon. Ang anyo ni Haiwon na nakita niya noon ay lubos na naiiba kay Haesun. Iyon ang dahilan kung bakit niya itong mariing tinanggihan. Ngunit nang makita niya si Inhay, muling sumilay ang kanyang kaligayahan, at nagpatuloy silang magpalitan ng matatamis at masidhing halik. Hindi inaasahan, dumating sa oras sina Dongshob at Sanghay. Naparito sila dahil nag-aalala sila sa kalusugan ni Wuyol. Nang makita nilang maayos na siya, labis silang natuwa. Nais ng dalawa na manatili sa hotel na yon para magtrabaho. Una, wala silang trabaho. Ikalawa, gusto rin nilang alagaan si Wuyol kung sakaling muling mangyari ang ganoong sitwasyon. Matapos mag-isip, pumayag si Inhay na tumira roon ang dalawa. Samantala, hinahanap ni Haiwon si Dosik. Dumating siya upang alamin ang tunay na pagkatao ni Wuyol. Pakiramdam ni Dosik ay may nalalaman na si Haiwon, kaya napilitan siyang ibunyag na si Wuyol ay isang vampira. Labis itong ikinagulat ni Haiwon. Inayos niya sa isipan ang lahat ng mga nangyari, at tila totoo nga ang lahat. Dumating ang araw na dinala ng kapitbahay ang kanyang anak kay Inhay upang ipag-alaga pansamantala.
Dahil may bigla ang lakad ito, napilitan si Inhay na pumayag. Pagkatapos noon, isinama nila ni Wuyol ang bata sa palaruan. Naging tila mga bata silang lahat. Unang beses ni Wuyol na mapadpad doon at nakaranas siya ng maraming bago. Maging siya na isang vampira ay natakot nang pumasok sa haunted house. Pag-uwi, sinabi ni Inhay na ibibigay niya kay Wuyol ang kanyang dugo. Nais niyang matulungan itong tuparin ang hangaring maging tao. Kaya napagdesisyonan ni Inhay na gawin ito sa ika-100 araw mula nang magkakilala sila. Sa araw na yon, nais niyang imbitahan ang lahat ng kaibigan ni Wuyol, parang isang handaan sa kaarawan, dahil yon ang araw na muling isisilang siya bilang tao. Tinanong niya si Wuyol kung nagsisisi ba itong maging tao, dahil mawawala na ang kanyang pagiging immortal. Sagot ni Wuyol, ni kaunti hindi siya nagsisisi. Kung magiging tao siya, kakain siya ng masasarap na pagkain hanggang sa mabusog, higit sa lahat ay mararanasan niyang mahalin at magmahal na tumitibok ng mabilis ang puso. Tinitigan niya si Inhay na parabang ito ang pinakahihintay niyang kasama sa kanyang pagiging tao. Samantala, si Manwi ay nakahuli ng isang biktima. Dinala niya ito sa isang sikretong silid sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang iba pang mga inosenteng tao. Ang mga biktimang ito ay iniimbak niya upang unti-unting sipsipan ng dugo. Naroon din ang nawawalang ama ni Inhay na bilanggo. Dumating din noon si Haiwon sa villa. Dumating siya roon upang makipag-usap kay Inhay. Sinabi niya na siya ang babaeng hinahanap ni Wuyol, kaya gusto niyang iwan na ito ni Inhay. Agad na tinutulan iyon ni Inhay, anuman ang pagkatao ni Wuyol. Kahit pa siya si Haison, mananatili siyang susunod sa sinasabi ng kanyang puso. Lalong nagalit si Haiwon sa kanyang narinig. Hindi na sinisi ni Wuyol si Yangnam dahil huli na ang lahat. Inamin niya na pakiramdam niya ay malapit na niyang makamit ang kanyang ninanais. Umiibig na si Inhay at masaya siya roon. Ngunit nagpanik si Yangnam sa narinig. Kung gustong maging tao ni Wuyol, kailangan niyang isakripisyo si Inhay. Sa ibaba, narinig lahat ni Manwi. Naisip niyang ang hinahanap ni Dusik ay si Wuyol. Agad niya itong iniulat kay Dusik. Naglakad si Wuyol na nag-iisip ng malalim matapos marinig ang sinabi ni Yangnam na upang maging tao, kailangan niyang sipsipin ang dugo ni Inhay hanggang sa mamatay ito. Iyon ang kapalaran ng taong nakabukas ng kabaong. Sa pagitan nila ni Inhay, isa lang ang mabubuhay. Sa hotel, dumating ang dating kasintahan ng isang babae upang manggulo. Pilit nitong pinauwi ang babae. Nakita ito ni Inhay at agad siyang lumabas upang pigilan ito. Ngunit itinulak lamang siya palayo ng lalaki. Samantala, hinahanap din ni Dusik si Wuyol. Sa oras na yon, muling lumitaw ang marka ng kagat ni Inhay sa leg ni Wuyol. Nadama niyang nasa panganib si Inhay kaya mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Itinulak ni Wuyol ang lalaki ng tangkain nitong saktan si Inhay. Nakita niya ang dugo sa katawan ni Inhay at biglang bumalik ang kanyang matinding pagkauhaw. Yumuko si Wuyol upang sipsipin ang kanyang dugo, ngunit dumating si Dusik sa oras at pinigilan siya. Pagbabalik sa sarili ni Wuyol, hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang nagawa at tinitigan siya ni Dusik nang may matinding galit. Pagkatapos noon, agad dinala ni Dusik si Inhay sa ospital. Sa kanyang pagkakakoma, paulit-ulit na binabanggit ni Inhay ang pangalan ni Wuyol. Matapos ang nangyari, mag-isang naupo si Wuyol at sinisi ang sarili. Sa ganoong sitwasyon, hindi niya nakontrol ang sarili. Nasa pagitan siya ng pagpili na protektahan si Inhay o sipsipin ang dugo nito upang mailigtas ang sarili. Sa oras na yon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya sasaktan si Inhay muli. Tila tinanggap na niya ang kapalarang kamatayan. Sa loob ng ospital, nagising na si Inhay. Nagulat siya nang si Dusik ang nasa tabi niya at hindi ang taong inaasahan niya. Hindi niya na maalala ang mga nangyari. Binanggit niya ang pangalan ni Wuyol, bagay na nagdulot ng inis kay Dusik. Ipinaliwanag nito na sinubukan ni Wuyol na sipsipin ang kanyang dugo, ngunit hindi naniwala si Inhay. Iginiit niyang hindi yon gagawin ni Wuyol. Akala niya ay nagkakamali lamang si Dusik, ngunit mariin niya itong itinanggi dahil nakita niya mismo. Kinagabihan, tumawag si Wuyol kay Inhay, ngunit si Dusik ang sumagot. Pinayuhan din siya nitong huwag nang istorbohin pa si Inhay. Gustong alamin ni Wuyol ang address ng ospital, ngunit hindi yon ibinunyag ni Dusik. Kinabukasan, nang mas gumaan na ang pakiramdam niya, nais nang lumabas ni Inhay mula sa ospital, ngunit pinigilan siya ni Dusik. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, hindi na niya ibinunyag ang buong katotohanan. Ang akala niya ay nililinlang lamang ni Wuyol ang damdamin ni Inhay. Ang kailangan ni Wuyol ay ang dugo niya upang maging tao. Sisisipsipin niya ang dugo nito hanggang sa mamatay bago pa man siya maging tao. Ngunit hindi pinansin ni Inhay ang mga salitang iyon, sapagkat higit sa lahat, siya ang mas nakakakilala kay Wuyol at kailanman ay hindi niya balak na iwan ang tahanang iyon. Nagpasalamat din siya kay Dusik sa palagi nitong pag-aalaga, ngunit mas ligtas ang kanyang pakiramdam kapag kasama si Wuyol. Hindi si Wuyol ang nangangailangan sa kanya, kundi siya ang higit na nangangailangan kay Wuyol. Samantala, natagpuan ni Haiwon si Wuyol. Dumating siya upang isauli ang larawan ni Haison sa kanya. Ipinahayag niya ang lahat ng kanyang damdamin. Mula nang makilala siya, tila hindi na naging normal ang kanyang buhay. Sinabi ni Haiwon na siya ang babae sa larawan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan nito ang ibang babae. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaiba ang siya at si Haison sa larawan. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin upang maging katulad nito at makuha ang kanyang damdamin. Ngunit nilinaw ni Wuyol na sa lahat ng panahong iyon, hinahanap lamang niya ang imahe ni Haison sa pamamagitan ni Haiwon. Humingi siya ng tawad sa lahat, ngunit inamin niyang wala siyang tunay na nararamdaman para sa kanya. Sa wakas, nakabalik si Inhay sa kanilang tahanan, kung saan naroon ang taong tunay na nakapagpapatibok ng kanyang puso. Doon ay nadatnan niya si Wuyol na naghihintay.
Sa isip ni Wuyol, nais na lamang niyang lumayo upang maprotektahan si Inhay. Ngunit kabaliktaran ang nais ni Inhay. Nais niyang manatili sa tabi niya ng matagal. Agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap si Wuyol. Hiling niya'y tumigil na itong mag-isip ng kung ano-ano at manatili na lamang sa kanyang tabi. Magkapareho sila ng damdamin, ngunit dahil sa kanilang hangaring protektahan ang isa't isa, nagkaroon sila ng magkaibang pananaw. Gabi iyon nang puntahan ni Manwi si Dusik. Dumating siya roon upang mag-alok ng pakikipagtulungan dahil nagkaroon na sila ngayon ng isang kaaway. Magbabayad si Dusik ng malaking halaga kay Manwi kung mahuhuli niya ng buhay si Wuyol. Ngunit hindi ibinunyag ni Dusik ang tunay na dahilan. Sa araw na yon, nakipagkita si Haewon kay Inhay upang pag-usapan ang tungkol sa hotel. Nais niyang bawiin ang kanyang puhunan dahil nilabag ni Inhay ang kontrata. Alam na daw ni Inhay ang tunay na pagkatao ni Wuyol bilang vampira, ngunit itinago ito. Mariing tumutol si Inhay at iginiit na hindi na nanakit si Wuyol ng kahit sino. Ngunit hindi iyon nakaapekto sa desisyon ni Haewon. Bukod sa pagbawi ng puhunan, humihingi rin siya ng karagdagang bayad bilang danyo sa kontrata. Kung hindi mababayaran ni Inhay, mapipilitan siyang ipasa ang hotel dito. Bagamat hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga, buwang kanyang pasya na ipagtanggol ang hotel sa kahit anong paraan. Samantala, nag-aalala si Yangnam sa kalagayan ni Wuyol. Ibinunyag niya kina Dongshob at Sanghay na malapit nang iwan sila ni Wuyol, bagay na labis nilang ikinagulat. At totoo ngang habang lumilipas ang oras, lalo't lalong nanghihina ang katawan ni Wuyol. Agad na pinuntahan siya ng dalawa upang kumprontahin at sinisi siyang itinago ang lahat ng ito. Tanggap na ni Wuyol ang kanyang kapalaran. Dahan-dahan siyang mamamatay at hindi niya balak sipsipin ang dugo ni Inhay upang mabuhay. Umalis si Dongshob na puno ng galit, samantalang si Sanghay, kahit naguguluhan, ay determinado na huwag mawala si Wuyol. Gabi iyon nang makatanggap ng tawag si Wuyol tungkol sa ama ni Inhay. Alam daw ng taong nasa kabilang linya kung nasaan ang ama ni Inhay. Pagkarinig ng balita, agad siyang tumakbo papunta roon. Pagdating niya, naamoy niya ang sariwang dugo. Kaya naghanap siya sa paligid. Bumaba siya sa isang madilim na silong. Laking gulat niya nang makita ang maraming inosenteng taong nakakulong doon. Biglang ibinagsak ang isang pintong bakal upang ikulong siya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Manwi. Masayang tumawa ito nang makita niyang mahina na ang kanyang kalaban. Sinabi ni Manwi na hinuli niya si Wuyol dahil may isang taong nais ang dugo ng kalahating tao, kalahating vampira. Agad niyang tinawagan si Dusik upang ibalita ang magandang balita. Mabilis namang nagtungo roon si Dusik. Wala nang lakas si Wuyol upang sirain ang pintuang bakal dahil nanghihina na ang kanyang kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Sa oras na yon, nakarinig si Manwi ng kakaibang ingay sa labas. Binuksan pa lamang niya ang pinto nang biglang sakalin siya ni Dongshob. Dumating din sina Dongshob at Sanghay. Agad naglaban ang dalawang panig. Ngunit tila mas malakas si Manwi kaysa sa kanilang inaasahan. Nakipaglaban sina Sanghay at Dongshob upang bigyan ng pagkakataon ang babae na makapasok at iligtas si Wuyol. Pagkabukas ng kandado, nailigtas din niya ang lahat ng mga bihat. Ngunit tumangging umalis ang ama ni Inhay. Nang pumasok si Wuyol, agad niya itong nakilala bilang inapo ng kanyang mga ninunong pinagsilbihan noon. Pagkatapos, sabay-sabay silang tumakbo palabas upang iligtas sina Dongshob at Sanghay. Sa labas, hirap na ang dalawa sa laban kay Manwi dahil napakalakas nito. Dumating si Wuyol sa tamang oras at muling bumalik ang kanyang kapangyarihan. Binanatan niya ito ng malakas na suntok, ngunit hindi rin pangkaraniwan si Manwi. Gumanti ito ng malakas na suntok na nagpabagsak kay Wuyol. Dahil alam niyang hindi niya kayang labanan silang lahat ng sabay, napilitan si Manwi na tumakas. Kaagad pagkatapos noon, ibinunyag ng ama ni Inhay ang kanyang pagkakakilanlan kay Wuyol. Siya ang inapo ng katiwalang si Ju. Sa madaling salita, siya ang tagapangalaga ng kanyang mansyon sa kasalukuyan. Labis ang tuwa ni Wuyol nang makita siya. Sa mahabang panahon, pinag-ukulan niya ng malaking pagsisikap ang paghahanap sa nawawalang ama ni Inhay. Labis ang pagkagulat niya nang malaman niyang nasa mansyon ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dusik sa abandonadong bahay. Bumaba siya sa silong nang mapuno ng amoy ng dugo ang paligid. Ngunit hindi niya nakita si Manwi o Wuyol kahit saan. Sa nakita niyang tagpo, tila may bagay siyang naunawaan. Samantala, ibinabalik na ng mga tao ang ama ni Inhay sa mansyon. Ngunit nang muli niya itong makita, hindi naman natuwa si Inhay. Humingi ng pahintulot si Wuyol na umalis upang makapag-usap ang mag-ama matapos ang mahabang panahon. Nagpasalamat ang ama ni Inhay na lumaki siyang malusob at humingi rin siya ng tawad dahil hindi agad nakabalik sa kanyang anak. May galit pa rin si Inhay sa ama dahil iniwan daw sila nito. Sinabi niya, bakit hindi na lang daw ito nagpatuloy na mamuhay na parang patay at bakit kailangan pa nitong bumalik. Itinago ng ama ang katotohanan na kinidnap siya ni Manwi dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Ang totoo, hindi niya talaga iniwan si Inhay at ang kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag iyon. Sinisi ni Inhay si Wuyol dahil siya pa ang naghanap sa kanyang ama. Ayaw daw niyang hanapin ang taong nang iwan sa kanilang pamilya. Ngunit giit ni Wuyol, hindi siya ganoong klaseng tao. Mahal na mahal pa rin daw siya ng kanyang ama at nagmamalasakit ito. Pinayuhan ni Wuyol si Inhay na patawarin na siya, ngunit para kay Inhay, huli na ang lahat. Kinaumagahan, ikinuwento ng ama ni Inhay kay Wuyol ang mga taong pinagdaanan niya. Lumabas na matagal nang inalok ni Manwi na bilhin ang villa. Ngunit dahil sa tradisyon ng kanilang angkan na ipinagtatanggol ito sa loob ng maraming henerasyon, tumanggi siya. Lubog man siya sa utang, minsan ay nayanig ang kanyang pasya. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang ipagtanggol ang villa.
Naniniwala siyang sa ganitong paraan, napoprotektahan din niya ang kanyang pamilya at si Inhay. Hanggang sa isang araw, nahuli siya ni Manwi at ikinulong sa silong sa loob ng 5 taon. Doon, ang tanging nagawa niya ay manatiling buhay kahit unti-unti siyang sinisipsip ng dugo. Ang laging nasa isip niya ay ang kanyang pamilya. Samantala, narinig ni Inhay ang lahat. Naramdaman niyang sa lahat ng panahong iyon ay mali ang pagkakagalit niya sa kanyang kaawa-awang ama. Napaluha siya sa mga salaysay nito at sa lahat ng tiniis nito upang manatiling buhay. Di nagtagal, muling lumapit ang ama sa kanya. Humingi ito ng tawad dahil alam niyang galit pa rin ang kanyang anak. Sa tapat na paghingi ng tawad ng ama, hindi na napigilan ni Inhay ang kanyang mga luha. Sinabi rin niyang labis niyang na-miss ang kanyang ama. Nagyakap silang mag-ama ng buong damdamin. Ang pagkakahiwalay sa mahal sa buhay ay isang bagay na pareho nilang hindi ginusto. Nang araw na yon, tumingin si Wuyol sa tuyong puno. Naalala niya ang magagandang alaala nila ni Inhay. Iniisip niyang lumayo upang maprotektahan siya. Ngunit bigla namang lumitaw si Inhay at niyakap siya mula sa likuran. Nagpasalamat siya rito dahil iniligtas nito ang kanyang ama. Napakahigpit ng yakap niya na halos hindi siya makagalaw. Sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, palagi siyang naroon sa tamang oras upang iligtas siya. Muling hiniling ni Inhay na pumili siya ng araw upang sipsipin ang kanyang dugo. Naguluhan si Wuyol nang marinig iyon. Nag-alinlangan siya, iniisip na mahirap iyon. Agad na nagtanong si Inhay kung bakit, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Maraming dahilan ang ginamit niya upang ipagpaliban ito. Alam ni Wuyol na nais bawiin ni Haiwan ang kanyang puhunan, kaya't pinuntahan niya ito upang makipag-usap. Nangako siyang aalis na lang siya upang hindi na nito pahirapan pa si Inhay. Ngunit ang nais palayasin ni Haiwan ay si Inhay, hindi siya. Ang gusto talaga ni Haiwan ay ang villa at si Wuyol mismo. Kahit pakiusapan siya ni Wuyol, hindi ito nagpakita ng balak na sumuko. Nang araw na yon, pinuntahan ni Shanghai ang ama ni Inhay upang magtanong tungkol sa nawawalang ginto. Laking gulat nito dahil wala siyang alam. Nais lang ni Shanghai na malaman iyon dahil ang pinaghihinalaan niya ay nalinawan na. Habang problemado si Inhay kung saan kukuha ng pera upang bayaran si Haiwan, nakatanggap siya ng balita na naayos na ang lahat. At ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Dosik. Tahimik na tinutulungan siya nito nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Naniniwala si Dosik na ang pagtatayo ng hotel ay bahagi rin ng kanyang direksyon, kaya may pananagutan din siya rito. Noon man o ngayon, pareho pa rin ang kanyang nararamdaman tuwing kaharap si Inhay. Gabi iyon nang muling inatake si Wuyol ng matinding sakit at nawalan ng malay. Kasabay nito, naroon din si Inhay. Natuklasan niyang maraming pasa sa mga kamay nito. Nagtanong siya ngunit itinago lang ito ni Wuyol. Sinabi nitong ayos lang siya bago tuluyang bumagsak at nawalan ng malay. Dali-dali siyang ipinasok ng lahat sa loob ng bahay upang makapagpahinga. Dito, tinanong ni Inhay sina Shanghai at Dongshob tungkol dito. Ngunit hindi nila alam kung ano ang dapat sabihin, kaya't sinabi nilang si Wuyol mismo ang dapat niyang tanungin. Samantala, iniabot ng sekretarya kay Dosik ang isang bagay na kailangan niya. Isang punyal na yari sa kahoy ng kamelya ang nasa loob, isang bagay na kayang pumatay ng vampira. Kinaumagahan, bumaba si Inhay sa silong upang tingnan ang kalagayan ni Wuyol. Laking gulat niya nang hindi niya makita ang anino nito. Tumakbo siya sa likuran ng bahay, ngunit wala ito roon. Agad niya itong tinawagan, ngunit hindi makontak. Noon dumating sina Shanghai at Dongshob at ipinaalam sa kanya na umalis na ito. Nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay upang maprotektahan si Inhay. Hindi lubos maintindihan ni Inhay ang mga salitang iyon ni Shanghai. Doon, isiniwalat ng dalawa kay Inhay ang lahat. Umalis si Wuyol dahil hindi niya kayang sipsipin ang dugo ni Inhay hanggang sa mamatay ito, kaya pinili niyang umalis upang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, kung saan-saan naghanap si Inhay para makita si Wuyol. Pumunta siya sa tindahan ng cellphone para itanong ang lokasyon ng kanyang telepono. Ngunit dahil hindi siya ang may-ari, hindi siya matulungan ng mga tauhan doon. Sa kabilang banda, patuloy pa ring naghahanap ang mga nakababatang kapatid ni Wuyol. Pero wala rin silang natagpo ang palatandaan. Umuwi si Inhay na wala sa sarili. Isinalaysay niya sa kanyang ama ang tungkol sa pag-alis ni Wuyol. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay nang wala ito. Sinisi niya ang sarili dahil siya ang dahilan kung bakit hindi naging tao si Wuyol. Nais ni Inhay na hanapin ito anuman ang mangyari. Ayaw niyang mamatay ito sa ganoong paraan. Samantala, nasa isang lugar si Wuyol kung saan wala ni isang makakahanap sa kanya. Miss na miss niya si Inhay. Ngunit wala na siyang ibang paraan. Hindi na maayos ang tibok ng kanyang puso. Natupad na ang kanyang hiling. Ngunit tumitibok ito sa kirot ng pananabik. Kinagabihan, tumawag si Manwi kay Dosik upang ipaalam na pupunta siya sa villa para patayin si Wuyol para sa kanya. Bago pa makapagpaliwanag si Dosik na umalis na si Wuyol, ibinaba na agad ni Manwi ang tawag. Habang nagtatapon ng basura, nakita ng ama ni Inhay si Manwi. Natatakot siya kaya tumakbo papasok ng bahay para magtago. Kasabay nito, kararating lang ni Inhay. Hindi niya alam na isang vampira si Manwi. Akala niya ay isang bisitang nangungupahan lang ito ng kwarto. Nagtanong si Manwi tungkol kay Wuyol at nalaman niyang wala ito sa villa. Kaya dinala niya si Inhay sa isang abandonadong lugar upang siya itanungin. Kahit paulit-ulit na sinabi ni Inhay na hindi niya alam kung nasaan si Wuyol, hindi siya pinaniwalaan ni Manwi. Sa kabilang banda, muling lumitaw ang sugat sa lig ni Wuyol. At agad niyang napagtanto na nasa panganib si Inhay. Dito, ginamit ni Manwi ang kanyang kapangyarihan upang iangat si Inhay sa ere. Sa mismong sandali ng kapahamakan ni Inhay, biglang dumating si Wuyol. Naglaban sila ni Manwi. Ngunit tila mas mahina na ang lakas ni Wuyol kumpara kay Manwi.
Subalit nang makita niyang sinusubukan nitong saktan si Inhay, biglang dumoble ang lakas ni Wuyol. Ni hindi maintindihan ni Manwi kung bakit bigla itong lumakas ng ganoon. Nang maramdaman niyang hindi na niya kayang lumaban, tumakbo na lang palayo si Manwi. Agad namang niyakap ni Wuyol si Inhay at humingi ng tawad. Sa kabilang banda, nakita ni Dusik ang tagpong iyon. Tahimik siyang umalis na walang sinabi. Pagbalik sa villa, inilahad ni Inhay ang lahat ng kanyang nararamdaman nang iwan siya ni Wuyol. Sa mga sandaling iyon, labis siyang natakot. Natakot siyang hindi na niya muling makita ito. Alam ni Inhay na ang dahilan ng pag-alis ni Wuyol ay upang siya'y protektahan. Sinabi naman ni Wuyol na kahit mamatay siya, hindi siya magsisisi dahil sapat na ang kanyang nabuhay. Lalo na't nakilala niya si Inhay, masyado na siyang naging masaya. Ngunit para kay Inhay, iyon ay makasarili. Ayaw niyang iwan siya nito at siya naman ang maiwang mangungulila habang buhay. Kaya nangako si Wuyol na hindi na siya muling iwan. At doon, muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Inhay. Samantala, nakaupo si Dusik at nagkwento sa kanyang sekretarya. Ibinunyag niya ang lahat tungkol sa mga vampira, kay Wuyol at kay Inhay. Akala ni Dusik ay sisipsipin ni Wuyol ang dugo ni Inhay hanggang sa mamatay ito para lang mabuhay siya. Napagpasyahan ni Dusik na marahil dumating na ang oras upang tapusin na niya ang lahat. Hindi na unawaan ng sekretarya ang nakatagong kahulugan ng kanyang sinabi. Kinagabihan, nakipagkita si Dusik kay Wuyol sa isang abandonadong bodega. Isinumbat niya rito ang lahat ng nangyari noon. Simula nang dumating ito, labis nang naapektuhan ang buhay ni Inhay. Ilang beses na rin itong muntik mamatay dahil sa kanya. Ayaw na ni Dusik na muling magdusa si Inhay. Tinanong din ni Dusik kung bilang isang vampira, ano bang magagawa ni Wuyol para sa kanya. Hindi masagot ni Wuyol ang mahirap na tanong. Inamin niyang wala siyang maitutulong kay Inhay. Agad na inilabas ni Dusik ang punyal na gawa sa kahoy ng kamelya at iniabot kay Wuyol. Nais ni Dusik na siya mismo ang magtapos ng kanyang buhay. Ito raw ang pinakamainam na magagawa niya para kay Inhay. Lubos na nagulat si Wuyol sa ginawa ni Dusik. Ngunit hindi pa rin niya nais mamatay dahil sa pangakong binitiwan niya kay Inhay. Malamig siyang tumalikod at naglakad palayo. Agad namang inihanda ni Dusik ang punyal upang tapusin si Wuyol. Ngunit biglang lumitaw mula sa kung saan si Inhay. Dali-daling itinago ni Dusik ang punyal upang hindi siya mag-alala. Nagkunwari si Wuyol na naroon siya upang makipag-usap tungkol sa negosyo ng hotel kay Dusik. Pagkatapos, hinila ni Inhay ang kamay ni Wuyol at umalis silang dalawa. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Haiwan mula kay Manwi. Alam niya na wala pa ring balak bitawan ni Haiwan ang villa. Alam din niyang si Haiwan ang nagpakalat ng chismis na may vampira sa villa para sa mga tao sa paligid. Ngunit hindi iyon pinansin ni Manwi. Ang nais niyang ipaalam ay malapit nang mamatay si Wuyol. Pumunta si Wuyol sa palengke ng baboy na labis na nagdulot ng pagkataranta sa lahat dahil sa chismis na isa siyang vampira. Hindi siya pumunta doon para itanggi iyon. Ibinunyag niyang malapit na siyang umalis sa villa kaya sana'y huwag masyadong mag-alala ang lahat. Nais niyang huwag na nilang pahirapan pa ang iba pang nakatira sa villa dahil sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, nagtungo si Haiwan sa villa matapos mabalitaan ang kalagayan ni Wuyol ngunit wala ito roon. Tinanong ni Haiwan si Inhay kung totoo bang malapit nang mamatay si Wuyol. Hindi itinanggi ni Inhay at nanahimik lamang siya. Galit na sinabi ni Haiwan na lahat ay kasalanan ni Inhay. Ngunit agad itong itinanggi ni Inhay. Sinabi niya na si Haiwan ang dahilan kung bakit nagdurusa si Wuyol. Dahil pilit nitong ginagawa ang lahat para maagaw ang villa. Ang tanging pag-ari na meron siya. Lumabas si Haiwan at nadatnan si Wuyol. Alam niyang kailangan nitong inumin ang dugo ni Inhay upang mabuhay. Kaya pinayuhan niya itong ipagpatuloy ang buhay anuman ang mangyari. Kahit na ang pag-inom ng dugo ni Inhay upang maging tao. Napangiti lamang si Wuyol sa mga salitang iyon dahil alam niyang hindi iyon mangyayari. Makalipas ang kaunti, nagkita sina Dusik at Haiwan. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Ang isa inais protektahan si Inhay at ang isa naman nais protektahan si Wuyol. Hindi pa rin sumusuko si Haiwan kay Wuyol. Gagamitin niya ang damdamin nito anuman ang halaga. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Manwi. Pumunta siya upang singilin ng pera si Haiwan kapalit ng impormasyong ibinigay niya. Dito, ibinunyag din ni Manwi kay Haiwan na nais ni Dusik ang dugo ni Wuyol. Laking gulat niya. Galit si Manwi dahil parehong nagtaksil sa kanya ang mga ito. Isinumbat niyang sila ang nagpapakomplikado ng lahat. Nabunyag na rin ang kanyang katauhan bilang vampira. Hinawakan niya sa leeg si Haiwan at ipinakita ang kanyang matutulis na pangil. Labis na natakot si Haiwan sa nakita. Agad siyang sinaksak ni Dusik gamit ang kutsilyong hawthorn. Sa saksak na yon, bumagsak siya. Unti-unti namang naglaho ang kanyang katawan sa hangin. Bago umalis, iniwan ni Wuyol ang lahat sa basement para sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Nagpasalamat siya dahil hindi siya iniwan ng mga ito anuman ang mangyari. Tinanggap ni Shanghai at Dongshob ang iniabot na pamana. Ngunit hindi masaya ang kanilang mga mukha. Dahil malapit na nilang mawala ang mahal nilang kuya. Doon, nakatanggap ng tawag si Wuyol mula kay Haiwan. Sinabi nitong naghahanda na siyang lumipat sa Amerika. Tinanggap na niyang isuko ang isang taong hindi kailanman kanya. Kasabay nito, ibinunyag niyang nais kunin ni Dusik ang dugo ni Wuyol upang magamot ang kanyang karamdaman. Pinayuhan niyang mag-inat ito kay Dusik. Laking gulat ni Wuyol sa narinig at agad siyang nagtungo kay Dusik upang magtanong. Nanahimik lamang si Dusik at hindi itinanggi ang anuman. Kinagabihan, habang nakaupo si Wuyol at pinagmamasdan ang buwan, dumating si Yang Nam. Pumunta siya upang magpaalam sa huling pagkakataon. Nagpasalamat si Wuyol dahil sa kanya, nakarating siya rito.
Kapalit noon, nagpasalamat si Yang Nam dahil sa pamamagitan ni Wuyol, nalaman niyang mayroong ganito kagandang pag-ibig sa mundong ito. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang nanghihina ang kanyang katawan. Ngunit sa tuwing makikita niya si Inhay, itinatago niya ang sakit. Lagi siyang nagpapakita ng saya kapag kaharap ito. Bago siya tuluyang lumisan, may isa siyang hiling kay Inhay, ang makapaglakbay silang dalawa. Kinabukasan, inihanda ng dalawa ang lahat para umalis. Bago lumisan, muling nagpaalam si Wuyol kina Shanghai at Dongshob. Hindi napigilan ng dalawa ang pagluha. Parang iyon na ang huling pagkakataon na makikita nila si Wuyol. Hiling din niya na alagaan nilang mabuti si Inhay kung sakaling hindi na siya makabalik. Nagyakap silang tatlo ng puno ng emosyon. Dinala ni Wuyol si Inhay sa isang magandang dalampasigan. Nais niyang ang huling sandali niya ay makasama ito. Naglakad silang magkahawak kamay sa tabing dagat. Masayang iminungkahi ni Inhay na sa susunod ay pumunta naman sila sa bundok. Nais niyang sumakay ng cable car kasama siya. Gusto rin niyang maglakbay sa ibang bansa kasama siya, marami pa siyang gustong gawin. Ngunit hindi niya alam kung magkakaroon pa ng susunod dahil iyon ang huling araw niya kasama siya. Nagpasalamat si Wuyol kay Inhay dahil ginising siya nito at itinuro kung ano ang tunay na pag-ibig. Alam na niya ngayon kung paano ang pakiramdam ng tibok ng pusong hindi mapakali. Ganoon din ang naramdaman ni Inhay dahil sa kanya natutunan niyang magmahal ng buong damdamin. Pagkatapos noon, binigyan niya si Inhay ng isang matamis na halik. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na dagat at sa ilalim ng romantikong paglubog ng araw. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Wuyol, nanatiling gising si Inhay sa tabi niya. Nagdasal siyang gumaling ito kaagad. Pagkatapos, hiniwan niya ang sarili niyang kamay upang dumaloy ang dugo papunta sa bibig nito. Umasa siyang paggising nito kinabukasan, magiging maayos na ang lahat. Ang mga patak ng dugo ay nagpaalala sa kanya ng larawan ni Haison at Inhay na magkahalo. Bigla siyang nagising at nakita si Inhay na nakahiga pa rin sa tabi niya. Nadama niyang ang hinahanap niyang babae ay palaging nasa katawan ni Inhay. Tahimik niya siyang binuhat papunta sa kama. Umupo siya sa tabi nito upang magpaalam. Halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Ayaw na ayaw niyang umalis, ngunit wala na siyang ibang paraan. Unti-unti nang pumatak ang kanyang mga luha. Humingi siya ng tawad kay Inhay dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Dumating na si Dosik gaya ng kanilang napagkasunduan. Nais ni Wuyol na siya ang saksakin bago sumikat ang araw at inumin ang kanyang dugo. Ang hiling ni Wuyol ay maging masaya si Inhay. Naniniwala siyang si Dosik ang makakagawa noon para sa kanya. Hinugot ni Dosik ang kutsilyo at dahan-dahang lumapit kay Wuyol. Ngunit bago siya umatake, tinawag siya ni Inhay mula sa kabilang panig. Dahil sa takot na pigilan siya ni Inhay, sinaksak ni Wuyol ang sarili upang wakasan ang kanyang buhay. Labis na nagpanik sina Inhay at Dosik sa sitwasyong ito. Humingi ng tawad si Wuyol dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako na palaging nasa tabi ni Inhay. Pinasigla niya ito sa pagsasabing magkikita silang muli at siya mismo ang hahanap sa kanya. Dahan-dahang lumisan si Wuyol mula sa mga bisig ni Inhay. Hindi may paliwanag ang emosyon na naramdaman ng dalaga. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang naitawag niya ng walang saysay. Hindi nagtagal, ginanap ang libing ni Wuyol. Nananatili pa rin siyang nakahimlay sa kabaong nangyari sa Camellia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magising kundi upang tuluyan ng iwan ang lahat. Ilang araw ang lumipas, dumating si Yang Nam kay Inhay. Pumunta siya dahil ipinakiusap ni Wuyol na iparating sa kanya ang isang bagay. Sa loob ng maleta ay maraming gintong bara. Itinago niya ang mga ito dahil maraming tao ang nagnanais sa villa nitong mga nakaraang araw. Nang sasabihin na niya kay Wuyol ang taguan, ayaw nitong marinig iyon. Ang pagtatago ng ginto ang dahilan kung bakit siya nanatili ng mas matagal sa villa. Kung ginamit niya yon para bayaran ang utang ni Inhay, matagal na siyang pinaalis nito. Sa kabilang banda, muling binuksan ni Dongshob ang tindahan ng maanghang na ramen. Mas marami ang customer kaysa sa kanyang inaasahan. Lahat ng iyon ay dahil sa ginto na iniwan ni Wuyol na ginamit niya upang may panggastos sa pagpapalago ng negosyo. Matapos inumin ang dugo ni Wuyol, tuluyang naalis ni Dosik ang sumpa. Malusob na siya katulad ng isang normal na tao at madalas nang magsagawa ng mga gawaing kawanggawa. Patuloy namang maayos ang operasyon ng hotel ni Inhay. Mas dumami pa ang mga bisita kaysa dati. Ngunit ang pananabik kay Wuyol ay hindi nawala sa kanyang puso. Sa tuwing tinitingnan niya ang tuyot na puno, madalas pa rin siyang pumapasok sa silid ni Wuyol. Malinis at maayos pa rin ang lahat dito, na para bang naninirahan pa rin siya roon. Lumabas si Inhay mula sa basement. Nakita niya ang anyo ni Wuyol sa isang pamilyar na lugar. Hindi talaga siya naglaho dahil naninirahan siya sa kanyang alaala. Bawat tao ay namamatay ng 2 beses sa kanilang buhay. Una, kapag tumigil ang pagtibok ng kanilang puso, at ikalawa, kapag wala nang natitirang taong nakakaalala sa kanila. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Jennifer Puyogo Salve. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.